Nakagising siya ng kapangyarihang makalikha ng mga tao. Basta't gusto niya, kaya niyang gumawa ng hindi mabilang na mga katawan at hayaang maglakbay ang mga ito sa mundo para sa kanya. Pero sa kabila nito, kinulong siya ng isang misteryosong organisasyon. Dahil ang kanyang sequence rating ay sobrang mapanganib, itinuturing itong sapat ang lakas para wasakin ang mundo. Nangako noon ang organisasyong nagkulong sa kanya, magpakabait ka lang, makipagtulungan sa trabaho natin, at baka kapag malaki ka na, payagan ka na naming umalis. Pero may isang malaking problema. Hindi man lang niya alam kung ano ang sarili niyang kapangyarihan. Kaya paano niya naman matutulungan ang mga estranghero na tapusin ang sinasabi nilang mga eksperimento? Nang tumanggi siyang makipagtulungan ulit, trinato si Jiming Huan na parang asong nilagyan ng self-destruct collar. Sa oras na makapansin ito ng pagtatangkang tumakas, agad siyang papatayin ng kolyar na iyon. Nang isipin niyang hindi na siya makakaalis sa lugar na ito habang buhay, bigla na lang nagkabitak-bitak ang paligid niya. Bago pa man niya maintindihan ang nangyayari, isang malamig at tila hindi makamundong boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Maligayang pagdating ang aming unang manlalaro. Na-load na ang Infinite Split. Papasok ka na ngayon sa phase ng paggawa ng game character. Dalawa lang ang mapagpipili ang panimulang karakter. Ang unang karakter ay isang 17 anyos na ability user mula sa Dragon Nation. Ang ikalawang karakter ay isang anomaly envoy mula sa Denmark. Pinili ni Jiming Huan ang ability user na si Gu Wenyu nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Ayon sa file, ipinanganak at lumaki si Gu Wenyu sa Laijing, at ang ampunan kung saan lumaki si Jiming Huan ay matatagpuan din sa Laijing, ang kabisera ng Dragon Nation. Kaya sa sandaling makita niya ang pangalan ng lungsod, nakabuo na siya ng desisyon. Gagamitin niya ang katawang ito para tuklasin kung anong organisasyon ang kinalagkad siya sa laboratoryong iyon pagkatapos niyang piliin ang karakter. Binigyan siya ng isa pang pagpipilian ng system. Mangyaring pumili ng isa sa tatlong sumusunod na landas. A. Bida, Y. Kontrabida, C. Morally Gray. Saglit lang itong tiningnan ni Jiming Huan bago niya pinili ang C. Simple lang ang dahilan. Ayaw niyang maging bida at wala siyang interes na maging kontrabida. Ang isang morally gray na karakter na kumikilos sa pagitan ng liwanag at dilim ang may pinakamalaking pag-asa na makahanap ng totoong impormasyon. Pagkumpirma niya sa kanyang pinili, agad na dumilim ang kanyang paningin. Pagmulat niyang muli habang nahihilo pa, natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa loob ng isang silid-aralan. Agad niyang binuksan ang bintana, saka siya naniga sa kinatatayuan niya. Nakalabas talaga ako. Nang sandaling iyon, lumapit ang matalik niyang kaibigan na si Li Qingping, inakbayan siya, at nagtanong, Gu Wenyu, pupunta ka ba sa bahay mamaya? Akmang sasagot sana si Jiming Huan nang biglang hampasin siya ng matinding pagkahilo. Sa sumunod na segundo, bumaha sa kanyang isipan ang mga basag at magugulong alaala na parang malakas na alon. Ang mga alaalang ito ay hindi naman talaga pagmamay-ari ni Jiming Huan. Nanggaling ito sa bagong gawang game character na si Gu Wenyu. Nang makitang nagbago ang mukha niya, mabilis na nagtanong si Li Qingping, ayos ka lang ba? Matapos makumpleto ang pag-download ng alaala, agad itong binaliwala ni Jiming Huan. Ayos lang ako. Napasobra lang ang tulog ko kaya medyo masakit ang ulo ko. Habang nagsasalita, kinuha niya ang nakahanda na niyang backpack mula sa desk at isinukbit ito sa kanyang balikat. May gagawin ako ngayon. Punta na lang ako sa inyo sa ibang araw. Kakasimula pa lang naman ng summer break. Marami pa tayong oras. Paglabas ng silid-aralan, mag-isa siyang pumunta sa rooftop ng paaralan. Nang maramdaman niyang totoo ang lahat sa paligid niya at hindi pa naginip lang, halos manginig si Jiming Huan sa sobrang pananabik. Hindi niya inakalang magkakatotoo ang pangarap niya sa buong buhay niya sa pamamagitan ng pagkontrol sa ibang katawan. Pero may mas malaki pang tanong. Pagsasanib ba ito, o ginamit niya ang kapangyarihan niya para lumikha ng isang bagong tao sa mundong ito at binigyan pa ito ng buong kasaysayan ng buhay? Bakit walang nagduda sa pag-iral ni Gu Wenyu? Hindi ba't sa pilitan nitong ipinapasok ang isang taong hindi naman kailanman nag-exist sa timeline ng realidad? Sa malalimang pag-iisip, parang na-brainwash ang buong mundo. Sa ibang anggulo, ibig sabihin ba nito ay tuluyan na siyang lumikha ng isang parallel world? Nang maisip iyon, huminga ng malalim si Jiming Huan. Kaya pala nila ako kinulong. Kung malalaman nila ang kayang gawin ng totoong kapangyarihan ko, malamang na hindi na makalabas ng laboratoryong iyon ang tunay kong katawan. Ayon sa mga naiload na alaala, ang kapangyarihan ng katawang ito ay parang sa sumunod na segundo, bahagyang itinikom ni Jiming Huan ang kanyang mga daliri. Isang itim na restraint band ang gumapang palabas mula sa manggas ng kanyang uniforme na parang ahas. Gumapang ito sa kanyang pulso at dahan-dahang pumulupot sa kanyang hintuturo. Eksaktong-eksakto ito tulad sa kanyang mga alaala. Tinitigan ni Jiming Huan ang restraint band na tila may sariling buhay. Hindi na niya kailangang piliting kontrolin ito. Sa oras na may pumasok sa isip niya, kusang kikilos ang katawang ito, at susundin ng restraint band ang kaisipang iyon para gawin ang nararapat na aksyon. Higit pa rito, kaya ring bumaril ng black restraint band na parang sapot ng gagamba at dumikit sa malalayong gusali. Pagkatapos, gamit ang momentum, maaari siyang maglambitin at tumalon-talon sa buong lungsod.
Sa madaling salita, ang kapangyarihang ito ay parang kombinasyon nina Spider-Man at Venom. Pagsapit ng gabi, sinundan ni Jiming Huan ang address mula sa kanyang alaala at nakarating sa harap ng isang residential building sa Gimimay Community. Ito ang tahanan ng kanyang katawan, pero napakasakit na tila estranghero sa kanya ang salitang tahanan. Wala siyang anumang karanasan sa pamumuhay kasama ng pamilya. Ayon sa background memories, simple lang ang istruktura ng pamilya. Ang kanyang mga magulang, kanyang kuya, kanyang nakababatang kapatid na babae, at si Gu Wenyu sa gitna. Pero 5 taon na ang nakalipas, isang pangyayari ang nagpabago sa lahat. Ang kanyang ina na si Su Ying ay aksidenteng napatay ng Rainbow Wing, isang elite ability user organization sa ilalim ng United Nations. Matapos mabaliwala ang paulit-ulit niyang apela, tuluyang nalugmok sa matinding kawalan ng pag-asa ang kanyang amang si Gu Zuan. Sa ngayon, 2 buong taon na itong hindi umuwi sa bahay na ito. Kaya ang mga tanging taong kailangang harapin ni Jiming Huan ay ang kuya niyang si Guki at nakababatang kapatid na si Suzy Mai. Nang akmang hahawakan niya ang pinto para buksan ito, may narinig siyang pag-click at biglang bumukas ng kusa ang pinto. Ang nagbukas nito ay ang kuya niyang si Guki. Bunso, kanina pa kita hinihintay. Pero pagkakita ni Jiming Huan kay Guki, nanigas siya sa kinatatayuan niya dahil biglang nagbigay ang system ng una nitong misyon, imbestigahan kung ano ang itinatago ng kanyang kuya na si Guki. Nang sandaling iyon, nakatayo si Guki sa pintuan habang may hawak na kutsilyong puno ng dugo. Pero nagsalita siya na parang walang nangyari. Handa na ang hapunan. Kumain ka na habang mainit pa. Nang tumalikod si Guki, napansin din ni Jiming Huan ang mga bahid ng dugo sa braso nito. Sa itsura mong iyan, sinasabi mo ba talaga sa aking nagluluto ka lang? Pero nang makita niya ang mga mainit na pagkain sa lamesa, isang bagay na matagal na panahon na niyang hindi nararanasan, pansamantalang isinantabi muna ni Jiming Huan ang kanyang mga pagdududa. Nang sandaling iyon, isinara ni Guki ang pinto at nagtanong mula sa likuran niya, nasaan ang kapatid natin? Hindi mo ba siya kasabay umuwi? Habang kumakain, sumagot si Jiming Huan base sa mga alaala ni Gu Wenyu. Sabi niya kaninang tanghali ay matutulog daw siya sa bahay ng kaklase niya ngayong gabi, kaya hindi na natin siya kailangang alalahanin. Kahit paano, iyon ang naalala ni Gu Wenyu. Tila hindi na masyadong nag-alala si Guki matapos itong marinig. Kinaway lang niya ang kanyang kamay. Medyo pagod ako ngayon. Magpapahinga muna ako sa kwarto ko. Kumain ka lang dyan. Pagkaalis ni Guki, lumabas ulit ang system at sinabing maaari nang i-upgrade ang restraint band. Mayroon itong 3 upgrade branches. Ang unang branch ay ang restraint band senses. Ang ikalawang branch ay ang restraint band extension. Ang ikatlong branch ay ang restraint band detection. Pero sa ngayon, iisa lang ang available niyang skill point. Nang oras na yon, napansin ni Jiming Huan na nagbabalita sa telebisyon tungkol sa nangyari kagabi. Kamakailan lang, isang anomaly operative na may codename na Blue Fox ang pumigil sa isang krimeng may kinalaman sa ability sa Haiyan Wei Tower na nasa sentro ng lungsod. Ang kriminal ay ang pinaghahanap na si Jan Proof, na dinala na ngayon sa Anomaly Operative Association. Ang mga anomaly operative ay mga ability user na kabilang sa mga opisyal na organisasyon. Karaniwan silang nagtatrabaho para sa kanilang lokal na Anomaly Operative Association. At ang operative na ito na may codename na Blue Fox ay isa sa pinakamagaling sa mga anomaly operative ng Lijiang. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Jiming Huan. Posible kayang ang organisasyong dumakip sa katawan ko para pag-aralan ay ang Anomaly Operative Association. Matapos pag-isipan sandali ang 3 starting skills, pinili ni Jiming Huan ang Restraint Band Senses branch. Sa sumunod na segundo, biglang naramdaman ni Jiming Huan na tila tinubuan ng mga mata ang restraint band, at malinaw na lumitaw sa paningin niya ang lahat ng nasa likod ng pinto. Nakatayo siya sa labas ng kwarto, pero nakikita niya ang lahat ng nasa loob. Sa isang isip lang, kaya niyang silipin ang kahit anong lugar na gusto niya. Maya-maya pa, may narinig siyang boses mula sa isang walkie-talkie. Bagong misyon, Blue Fox. Isang ability criminal ang lumitaw sa Lijiang Square, codename, Green Wing, at ang boses na iyon ay nanggagaling sa loob ng kwarto ng kanyang kuya Guki. Sa loob ng kwarto, mukhang gulat na gulat si Guki. Na naman, maawa naman kayo. Kakaaway ko lang sa isang ability criminal kamakailan, at umuwi akong duguan para magpahinga. Nagpaliwanag ang boses mula sa walkie-talkie, masyado ka kasing maraming kalaban. Ikaw mismo ang hinahanap ni Green Wing. May hawak siyang mga hostage, at sabi niya bawat 10 minutong malate ka, isa-isa niyang papatayin ang mga ito. Nawala ng imik si Guki. Talagang ayaw tapusin ng gagong yon ang gabing ito. Nang tumayo siya, agad na lumitaw sa katawan niya ang combat suit ni Blue Fox. Pagkatapos ay naging isang guhit siya ng asul na liwanag at naglaho mula sa kwarto. Habang nakatayo sa sala, naintindihan na rin ni Jiming Huan ang lahat. Kaya ikaw pala ang Blue Fox na nasa balita, Kuya Guki. Kasabay nito, inanunsyo ng system na kumpleto na ang misyon. Nakuha ang mga mission reward, isang split point, isang skill point, at isang attribute point. Paliwanag, kapag nakapangolekta ng sapat na split points, isang bagong game character ang maaaring magawa sa totoong mundo.
Ang mga skill point ay maaaring gamitin para buuin ang character skill tree, habang ang attribute points ay ginagamit para pataasin ang stat sa character panel. Talagang nagulat si Jiming Huan, ibig sabihin, pwedeng gamitin ang mga split point para gumawa ng mga bagong character. Sa madaling salita, makokontrol niya ba ang maraming game characters ng sabay-sabay balang araw? Maya-maya pa, nagbigay ang system ng bagong misyon, bumuo ng magandang samahan sa anomaly operative na si Blue Fox, saka gamitin ang koneksyong iyon para palawakin ang network niya sa loob ng Anomaly Operative Association. Napangiti na lang ng mapakla si Jiming Huan. Kaya idadamay rin ako ng misyong ito sa bulong yan. Nakakasakit ng ulo. Samantala, sa Lijiang Square, sa sentro ng lungsod, isang halimaw na may berdeng balat ang nakatayo at sumisigaw sa mga tao. Blue Fox, hanggang kailan ka magtatago? 10 segundo na lang, tapos papatayin ko na ang unang hostage. Pagkatapos noon, nagsimula siyang mag-countdown. Nang umabot sa isa ang countdown, isang ngiti ang biglang sumilay sa mukha ng berdeng halimaw. Tignan mo nga naman kung sinong nagpakita. Hindi ba't ang mahal nating si Blue Fox to? Ang prinsipe ng Lijiang, laging bida at sikat, laging mahal ng lahat. Tumayo ng tuwid si Blue Fox, tinignan siya sa mata, at nang asar pa, ito ba yung part kung saan sasabihin kong, pakawalan mo sila? Kung may galit ka, sa akin mo ibunton. Ngumisi si Green Wing. Masyadong klitsch. Kung susuko ka ngayon at sasama sa akin, papakawalan ko sila. Napabuntong hininga si Blue Fox at sumagot, imbes na sumama ng matiwasay sayo, bakit hindi ko muna sila iligtas tapos arestuhin ka pagkatapos? Malamig na ngumisi si Green Wing. Dahil lahat sila may suot na time bomb. Huwag mo nang isiping baka mailigtas mo ang mga hostage nang mas mabilis kaysa makapag-react ang mga tauhan ko. Kahit magawa mo pa yon, isa pang grupo ko ang nagtatago sa mga tao dala ang detonator. Pagkakita nilang gumalaw ka, pasasabugin nila ang mga bomba at isasama kayong lahat sa pagsabog. Kaya anong gagawin mo? Papatayin ako. Ilang hostages lang naman yan. Di ba? Hindi dapat malaking bagay yan sa'yo. Marami ka na namang nakitang patay na katawan ngayon, di ba? Natahimik si Blue Fox. Kung hindi lang siya sugatan, tiwala siyang kaya niyang alisin ang mga bomba mula sa mga hostage bago pa ito mapasabog ng mga kasabwat ni Green Wing. Pero iba ang gabing ito. Kaliligtas lang niya mula sa isang matinding laban at balot ng sugat ang katawan niya. Nang makitang tahimik lang siya, nawala ng pasensya si Green Wing. Ubus na ang pasensya ko. Dahil hindi ka makapagpasya, hayaan mong pindutin ng mga kasama ko ang detonator para magdesisyon para sa'yo. Gawin niyo na. Sandali. Natatarantang sigaw ni Blue Fox. Ngunit sa mismong segundong iyon, ang 5 goons na nakatayo sa likod ng mga hostage ay biglang iginapos ng mga itim na restraint band. Pumulupot ang mga ito sa kanilang mga lalamunan mula sa likod na parang mga itim na ahas. Nang makita ito, kapwa natigilan sina Blue Fox at Green Wing. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lumabas mula sa dilim si Jiming Huan na nakasuot ng maskara. Natauhan si Green Wing at galit na sumigaw kay Blue Fox. Tauhan mo ba siya? Sinabi ko sa'yo, oras na may isa sa inyong gumalaw, pasasabugin ko agad ang mga bomba sa mga hostage. Mabilis itong itinanggi ni Blue Fox. Hindi. Wala siyang kinalaman sa amin. Nang gagalaiting singhan ni Green Wing, tuluyan ng naubusan ng pasensya. Sasabihin ko to sa huling pagkakataon. Paalisin mo ang lalaking yan, kung hindi pa sasabugin ko ang mga hostage ngayon din. Inulit ni Blue Fox, sinabi ko na sayo. Hindi namin siya kasama. Lumitaw ang mga ugat sa noo ni Green Wing habang nakaturo kay Jiming Huan. Sino siya, ha? Pagkatapos ay lumingon siya sa lalaking nakamaskara. Wala akong pakialam kung sino ka. Umalis ka na dito ngayon din. Kung hindi, pasasabugin ko kaagad ang mga bomba. Hindi lang ang mga bihag. Kalahati ng Lijiang Square ang magiging patag. Napatingin si Jiming Huan sa kopya ng Fast Track Guide to Becoming Socially Skilled na nabili niya kamakailan. Unang hakbang ng pakikihalubilo. Umakto ng kapareho ng kausap mo hanggat maaari. Sundan ang paraan ng pag-iisip nila. Bumuo ng pagiging malapit at paikliin ang distansya ng magkabilang panig. Kaya itinaas niya ang isang kamay at mahinahong sinabi, dahan-dahan lang, Ginoong Green Wing. Pero kung may lakas ka talaga ng loob na pasabugin yan, sige lang. Kahit pa, palagay ko hindi ka naman ganoon katanga para gawin yon. Tama. Tutal, kahit halos hindi gumagana ang utak mo, naiintindihan mo pa rin naman siguro to. Kapag patay na ang mga bihag, wala ka ng baraha. Sa pagkakataong iyon, sino kaya ang malalagay sa masamang sitwasyon? Kami o ikaw? Nabulunan si Green Wing sa kanyang mga salita. Tiyak na mapagbabantaan ng mga bihag ang isang matuwid na tulad ni Blue Fox. Pero ang halimaw na nakatayo sa harap niya ay malinaw na hindi isang matuwid na bayani. Dahil walang magawa, iniba niya ang banta. Binabalaan kita. Pakawalan mo ang mga tauhan ko o kakatayin kita. Tumigil sandali si Jiming Huan. Pagkatapos ay tiningnan muli ang gabay. Ikalawang hakbang ng pakikihalubilo. Ibigay ang pangangailangan ng ibang tao hanggat maaari at pasayahin sila. CJ, masusunod. Pagkatapos niyang magsalita, biglang humigpit ang mga restraint band na nakapulupot sa 5 kawatan. Sa sumunod na sandali, tuluyan nang nawalan ng kakayahang manlaban ang 5 kawatan. Hindi makapaniwalang nakatitig si Green Wing at nakakatakot na nagdilim ang mukha niya.
Malamig na sinabi ni Jiming Juan, hindi ba't pinakawalan ko na sila? Katulad ng hiningi mo, Ginoong Greenwing, bakit parang hindi ka masaya? Matapos sabihin yon, ginamit ni Jiming Juan ang mga restraint band para kalagin ang mga lubid sa kamay ng mga bihag. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga baril sa kamay ng mga kawatan at inabot ang mga ito sa mga bihag. Kanina lang ay nakadiin ang mga baril na ito sa likod ng mga ulo nyo. Wala ba kayong nararamdamang galit? Ngayon, kayo na. Sa susunod na segundo, isa sa mga bihag ang natauhan at napasigaw. Isang babae yon na nakauniforme. Kumulot ang noo ni Blue Fox pero hindi pa rin siya nagpadalos-dalos. Nang sandaling iyon, isang malamig na babala ng system ang biglang umalingaw sa tainga ni Jiming Juan. Babala. Lumagpas na sa 30% ang paglihis ng roll anchor. Kapag lumagpas ng 70% ang paglihis, may posibilidad na magwala ang karakter. Scenario hint, ang karakter na ginagampanan mo ngayon ay nakaposisyon bilang isang morally gray na karakter. Dapat ay mas katamtaman ang iyong mga pamamaraan. Kung hindi mo makukuha ang tiwala ng mga taong matuwid. Mahinang napabuntong hininga si Jiming Juan. Hindi ko inasahang ganito kahirap makihalubilo sa mga tao. Kaya ano nang gagawin ko ngayon? Ibalik ang mga ulo ng mga kriminal na to sa dati nitong pwesto. Habang nagsasalita, ginamit niya ang mga restraint band para isa-isang ibalik ang mga putol na bahagi ng katawan sa mga kawatan, para magmukha uli silang buo. Tama. Ayos na siguro ito. Parang bago ulit. Binalot ng nakakabinging katahimikan ang buong plaza. Ang tingin ng mga tao kay Jiming Juan ay mas lalong naging takot, pero tumunog muli ang babala ng system. Lumagpas na sa 40% ang kasalukuyang paglihis ng roll anchor. Kaya napilitang lumuhod si Jiming Juan sa harap ng babaeng sumigaw kanina at matyagang nagpaliwanag, "Bata, ang mga nakita mo ay holographic special effects lang. Ang mga ulo nila ay nakakabit pa rin ng maayos sa mga leeg nila. Hindi ka naniniwala sa akin. Tingnan mo." Habang nagsasalita, ginamit niya ang restraint band para hilahin ang isa sa mga kawatan palapit, pero bahagyang lumuwag ang restraint band at isang ulo ang nahulog sa ere. Sa susunod na segundo, isa pang tili na pinigilan hanggang sa sukdulan, ang umalingaw mula sa mga bihag. Sa isang sandali, hindi na nila malaman kung nailigtas sila o nahulog lang sa kamay ng mas malala pa. Hinilot ni Jiming Juan ang noo niya nang mapagtantong napalpak na naman niya ang mga bagay-bagay. Nagtaas siya ng isang kamay at sinubukang magpaliwanag. Isang aksidente lang. Pero bago pa siya may masabing iba, lumitaw si Blue Fox sa likuran niya, hinawakan ang pulso niya, at nagtanong sa mababang boses, "Sino ka ba talaga?" Simpleng sumagot si Jiming Juan. "Isa lang akong morally gray na karakter. Ayaw kong maging matuwid at hindi rin naman ako matatawag na kontrabida. Sa madaling salita, ayaw kong hinuhusgahan ako ng kahit na sino. Pero kahit ano paman, magtiwala ka sa akin, Blue Fox, magiging matalik tayong magkaibigan balang araw." Sa mababang boses ay sinabi ni Blue Fox, "Pinatay mo ang mga kawatang iyon." Tanong pabalik ni Jiming Juan, "Masasaya ka ba kung ang mga bihag ang namatay? Ang pagpatay ay pagpatay pa rin. Kailangan mong harapin ang parusa ng batas." Nakakabagot naman. Sigurado akong hindi iyon ang talagang iniisip mo. Sinasabi mo lang lagi yan dahil nakatutok ang mga kamera. Mag-usap tayo ng sarilinan, Blue Fox. Gusto kong marinig kung ano talaga ang iniisip mo. Pagkatapos niyang magsalita, bahagyang hinigpitan ni Jiming Juan ang mga daliri niya at umatake kay Blue Fox. Itinaas ni Blue Fox ang kamay niya at madali itong nasalo. Pero sa sandaling iyon, ginamit na ni Jiming Juan ang buwelo para maabot ang dulo ng isang mataas na gusali. Kung ganon, Ginoong Blue Fox, nasa sayo na kung gusto mo akong kitain. Pagkatapos sabihin yon, humilig siya paatras. Sa isang kurap, naglaho siya sa basag na liwanag ng nyon. Si Greenwing, na matagal nang hindi pinapansin, ay nakita rin sa wakas ang nakamaskarang halimaw na umalis at nagsimulang sumigaw ulit. "Punong-puno na ako sa inyo. Tinatrato niyo ba akong parang hangin lang?" Lumingon si Blue Fox nang walang ni kaunting pakialam. "Iminumungkahi kong sumuko ka na. Ang 5 kasabwat na itinago mo sa bubong ay napabagsak na ng mga kasamahan ko. Wala nang silbi ang mga detonator sa kamay nila ngayon. Napapalibutan ng Anomaly Operative Association ang buong lugar na ito. Hindi ka makakatakas." Automatikong napaurong ng ilang hakbang si Greenwing, papalapit sa kung nasaan ang mga bihag kanina. "Pero nasa akin pa rin ang mga bihag." Kalmadong sinabi ni Blue Fox. "Mga bihag, tingnan niyo ulit." Pagkarinig nito, nagulat si Greenwing at mabilis na lumingon, para lang matuklasan na ang 5 bihag ay naglaho na ng walang bakas. May sasabihin sana si Greenwing, pero naging isang asul na kidlat na si Blue Fox at naglaho na sa malayo. Isang minuto ang lumipas, sa isang tahimik na eskinita malapit sa Lijiang Square, binuklat ni Jiming Juan ang diaryong hawak niya at sinabi ng hindi tumitingin, "Alam kong susundan mo ako, Mr. Blue Fox." Malamig na nagtanong si Blue Fox, "Ano ka ba talaga?" Kaswal na sumagot si Jiming Juan, "Sa ngayon, wala pa akong code name o pangalan, pero alam kong magkakaroon din ako sa lalong madaling panahon. Yan ang ganda kapag kilala ka sa publiko. Kung gusto ka o kinatatakutan ka ng mga tao, palagi silang makakaisip ng kung ano-anong nakakatuwang palayaw." Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa sarili at inilipat sa susunod na pahina ang diaryo.
Kumpara riyan, hindi ka ba naku-curious kung anong binabasa ko? Habang nagsasalita siya, inabot ni Jimin Huang ang dyaryo kay Blue Fox. Nakaimprenta rito ang isang trahedya mula pa noong 5 taon na ang nakaraan. Isang ina na nagngangalang Su Ying ang aksidenteng napatay ng Anomaly Operative Association. Paulit-ulit na idinimanda ng kawawa niyang asawa ang gobyerno pero walang nangyari rito. Hindi man lang niya malaman kung sino ang pumatay sa asawa niya dahil kabilang sa Rainbow Wing ang operative at sobrang lihim ng pagkakakilanlan nila. Mr. Gucci, 13 taong gulang ka lang nang mangyari yon, di ba? Sa mismong harapan mo, binawian ng buhay ang nanay mo dahil sa pagsabog na yon. Nakakalungkot naman. Hindi kailanman magiging buo ang pagkabata kung walang ina. Lubos akong nakikiramay sa nangyari sa'yo higit kaninuman. At mula noong araw na yon, nagsimula kang mamuhi sa mga anomaly operative na nagsasabing nagtataguyod sila ng hustisya habang inaabuso ang kapangyarihan nila. Kaya naman naging anomaly operative ka rin mismo. Gusto mong bumuo ng sapat na reputasyon sa loob ng Anomaly Operative Association at makakuha ng rekomendasyon mula sa mga nakakataas sa pamamagitan ng perpektong trabaho. Pagkatapos ay makakapasok ka sa Rainbow Wing sa ilalim ng United Nations at mahahanap mo ang operative na pumatay sa ina mo na parang walang halaga. Puro kalokohan. Huminga ng malalim si Blue Fox pero halos hindi na niya mapigilan ang galit sa kanyang mga mata. Tumawa ng mahina si Jimin Huang. Totoo man o hindi, ikaw ang mas nakakaalam kaysa kaninuman, pero hindi ako nandito para buksang muli ang mga sugat mo. Nandito ako para tulungan ka, Mr. Blue Fox. Magtulungan tayo. Matutulungan kitang sumali sa Rainbow Wing, at matutulungan kitang mahanap ang operative na aksidenteng pumatay sa ina mo. Pagkatapos ay magagawa mo ang isang napakagandang paghihiganti. Sa puntong yon, itinaas ni Jimin Huang ang isang daliring na babalutan ng itim na guwantes. At ang kailangan mo lang gawin ay tulungan ako sa isang bagay, isang maliit at walang kwentang bagay. Mabilis na nagtanong si Liu Fox, ano yon? Umiling si Jimin Huang. Sa ngayon, mas mabuting ilihim muna ito sa'yo. Kung hindi, baka magdala pa ito ng ikamamatay mong problema. Sa madaling salita, magiging aktibo rin ako sa buong lungsod na ito mula ngayon, kaya magkikita pa tayo. Nang makitang paalis na siya, mabilis na tinanong ni Blue Fox ang pinakamahalagang tanong. Paano mo nalaman ang pagkakakilanlan ko? Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Jimin Han. Simple lang ang dahilan. Dahil nakikita ko ang mukha sa likod ng bawat maskara. Kalokohan. Tingin mo ba talaga hindi kita kaya pabagsakin? Pagkatapos niyang magsalita, naipon ang kidlat sa palad ni Blue Fox at agad siyang lumitaw sa likod ni Jimin Huang. Pero bago pa man tumama ang kamao niya, nakaupo na si Jimin Huang sa itaas ng isang post ng ilaw. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. May mga malubhang sugat ka sa baywang at leg. Hindi ba dapat gamutin mo muna yan? Sige na, paalam na, Blue Fox. Bago pa makasagot si Blue Fox, naglaho na si Jimin Huang sa walang hanggang kadiliman. Naiwang mag-isang nakatayo sa ulan si Blue Fox at matagal bago siya muling nakabawi. Pagkatapos ng pribadong pagkikita sa eskinita, ginamit ni Jimin Huang ang matinding bilis ng restraint band para mabilis na kumilos sa mga kalye, eskinita, at matataas na gusali. Iniwasan niya ang bawat surveillance area sa daan at nakauwi sa bahay ng mas nauna kay Goxi. Para makasiguro, hindi siya pumasok sa main door. Sa halip, ginamit niya ang restraint band para pagaanin ang katawan niya, tumalon sa gilid ng bubong sa ikalawang palapag, at tahimik na pumasok sa kwarto niya mula sa bukas na floor-to-ceiling window. Pagkatapos magpalit ng damit, sa wakas ay nakapagpahinga na siya at chinek ang mission status. Tulad ng inaasahan, hindi pa rin kumpleto ang cooperation mission. Imposible talaga na makuha niya ang tiwala ni Guki sa ngayon. Bukod pa roon, hindi pa formal na nagsisimula ang pakikipagtulungan nila. Kahit pa, hindi naman naging walang silbi ang lakad na ito. Kumpleto na ang nakaraang misyon para imbestigahan ang sikreto ni Goxi at hindi pa niya nagagamit ang mga pabuya. Kaya binuksan ni Jimin Huang ang kanyang personal panel at nakitang wala pa rin ang nakalagay sa nickname column. Kaswal siyang humula. Anong klaseng pangalan kaya ang ibibigay nila sa akin? Alien? Bandage freak? Sana naman hindi masyadong baduy. Kung alam ko lang, sana binigyan ko na ang sarili ko ng mas astig na code name doon pa lang sa plaza. Nang maisip yon, pinindot niya ang attribute panel at mas marami pang notes ang lumabas sa likod ng 3 stats. Pinapataas ng strength ang kabuuang pisikal na kakayahan at ang lakas ng restraint band. Speed, pinapabilis ang neural reaction speed at ang bilis ng paggalaw ng restraint band. Spirit, pinapataas ang mental power at ang tibay ng restraint band. Tamad na tiningnan ang mga ito ni Jimin Huang. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang attribute point niya sa speed. Kahit ano paman, sa anumang laban, bilis ang naghahari. Pagkatapos ilagay ang attribute point, binuksan niya ang character skill tree system. Sa likod ng branch 1, restraint band senses, may lumitaw na bagong skill, restraint band truth. Mapipilit nito ang iba na magsabi ng totoo, at magsisilbi itong parang isang lie detector. Hinahayaan siya ng branch 3, restraint band detection, na makuha ang impormasyon sa kakayahan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagdikit sa kanila gamit ang restraint band.
Para naman sa Branch 2, Restraint Band Extension, nagpasya si Jaiming Huan na huwag muna itong pansinin sa ngayon. Sa isang tingin lang ay malalaman ng isa itong skill path para mapataas ang combat power. At sa ngayon, hindi naman siya kulang sa combat power. Ang kulang sa kanya ay survival ability at mga paraan para makahanap ng clues. Pagkatapos itong pag-isipan, pinili niya muna ang Restraint Band Detection. Nang magamit niya ang isang skill point, nagpaliwanag ang system, kapag ginamit mo ang Restraint Band para dumikit sa isang tao o humanoid creature, lilitaw sa isipan mo ang ilang attributes at kakayahan ng target. Pwede na ring matutunan ang susunod na skill sa Branch 3, ang Restraint Band Suppression. Pagkatapos mong igapos ang isang inhuman gamit ang Restraint Band, maaari mong pansamantalang pigilan ang mga supernatural na kakayahan ng target. Napaisip si Jaiming Huang, mukhang napakikinabangan talaga. Ang problema nga lang, hindi ko alam kung gaano kahigpit ang kailangan sa paggapos. Kailangan ko bang ibalot ang buong katawan ng target, o sapat na ang pagtali ng maliit na buhol sa kanilang bukong-bukong? Sobrang daming posibilidad. Pagkatapos kong matutunan ang skill na ito, maghahanap na lang ako ng isang malas na tao at dahan-dahang susubukan ang lahat ng patakaran. Pagkatapos nyon, bumalik si Jaiming Huang sa system panel at mabilis na nakahanap ng napakalinaw na opsyon, bumuo ng bagong game character. Itinaas niya ang kanyang daliri at pinindot ito. Isang linya ng teksto ang agad na lumitaw. Hindi pa kumpleto ang kasalukuyang split progress. Hindi makabuo ng bagong game character. Ang pagbuo ng bagong game character ay nangangailangan ng 3 split points. Sa ngayon ay mayroon kang isang split point. Matapos makatipo ng 3 split points, maaari mo nang buuin ang susunod na game character sa totoong mundo. Umandar ang isip ni Jaiming Huan. Kaya kung makakakuha pa ako ng 2 split points, makakabuo na ako ng pangalawang game character. Kapag may 2 na akong katawan, masusubukan ko ng kumilos laban sa ampunan. Kahit mapahamak ang isang karakter, magsisilbing backup ang isa. Nang mga oras na yon, pakiramdam niya ay may bumalik. Hindi binuksan ni Wukia ang mga ilaw. Sa halip, sinadya niyang hinaan ang kanyang mga yabag at dahan-dahang pinihit ang busol ng pinto. Pagkatulak ng pinto, nakita niya si Guwenyu na nakahiga sa kama at tila mahimbing na natutulog. Sakalang nakahina ng maluwag si Goxi. Mukhang nag-o-overthink lang ako. Kasabay nito, umalinggaw ang isang anunsyo sa loob ng confinement room. Restricted Ability User, number 1002, Jaiming Huang. Parating na para bumisita ang mentor. Mangyaring maghanda para sa interogasyon sa lalong madaling panahon. Muli, pumasok sa mga tainga ni Jaiming Huan ang napakapamilyar at nakakabinging anunsyong iyon. Pumasok ang mentor, humila ng upuan, at nakangiting nagtanong. Interesado ka bang makarinig tungkol sa mga ability users na lumitaw sa labas kamakailan? Batang Jaiming Huan. Umupo si Jaiming Huan mula sa kama at masayang binati siya. Magandang gabi, mentor. Ngumiti rin ang mentor pabalik. Mukhang maganda ang mood mo. Ngunit pagkasabi nito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nga pala, paano mo nalamang gabi na? Sumagot si Jaiming Huan nang may kagaanan ng isang taong sanay na sa ganitong routine. Paano ko malalaman? Palagi ka na lang bang pumapasok sa gabi para istorbohin ako habang natutulog? Sinadyang tumawa ng mahiwaga ang mentor ng 2 beses. Pagkatapos ay kumuha siya ng litrato mula sa kanyang manggas at iniharap ito kay Jaiming Huan. Imposibleng ikaw ang taong ito, hindi ba? At ang taong nasa litrato ay walang iba kundi ang kanyang split body. Guwenyu. Sumulyap si Jaiming Han dito at tumawa. Ang lalaking ito ay ako. May hawig ba kahit kaunti ang mukha ko sa pangit na to? Siya nga pala, mentor. Anong tawag sa ability user na ito? Walang pagmamadaling sumagot ang mentor. Matapos ang diskusyon sa labas na mundo, napagpasyahan nilang pansamantalang tawaging Black Cocoon ang ability user na ito. At sa unang pagkakataon na makita ko ang litrato niya, ikaw agad ang pumasok sa isip ko. Ikinaway ni Jaiming Lan ang kanyang kamay. Mentor, kung gusto mo akong sabihang pangit, diretsuhin mo na. Hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Kaya ko namang tanggapin ang ganitong klaseng personal attack. Sabi ng mentor, nabanggit ko rin kahapon ang nangyari noong bata ka pa. Noon, mahigpit mong ibinalot sa sarili mo ang toilet paper mula sa banyo, at may nurse pa nga sa ampunan na kumuha ng litrato nito bilang dokumento. Tumitig sandali si Jaiming Huan, napatski, at ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ano ba naman? Naipaliwanag ko na ito noon. Isang katangahan lang iyon na ginawa ko noong bata at inosente pa ako. Bukod pa rito, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit nyo ba ako inaresto sa umpisa pa lang? Hindi pa ba sapat na patunay ang nakaraang buwan na isa lang akong ordinaryong tao? Pagkarinig doon, sumimangot ang mentor at dahan-dahang nagpaliwanag, dahil may nanghula na wawasakin mo ang mundo. Malamig na tumawa si Jaiming Huan ng 2 beses nang walang anumang emosyon. Masyado ba siyang nanood ng mga American blockbuster na pelikula? Puro pagwasak sa mundo ang nasa isip ng mga taong ito. Kung ganoon lang kadaling wasakin ang mundo, ang ganda sana. At saka, hindi ko nga mawasak ang sarili ko ngayon. Sa oras na subukan kong saktan ang sarili ko, pinapatulog ako ng kolar na ito. Natawa rin ang mentor kasama niya. Sinong makakapagsabi? Nakiramdam si Jaiming Huan. Kaya sino ba talaga ang taong nagkakalat ng chismis tungkol sa akin?
Hindi mo ba siya pwedeng dalhin dito para makapagharap kami ng personal? Sumagot ang mentor, hindi. Mas tamang sabihin na hindi namin kaya. Lalo pang naguluhan si Jiming Fan. Bakit? Nakatira ba ang matandang yon sa outer space o ano? Nagpaliwanag ang mentor, hindi. Hindi pa namin siya nakikita. Hindi rin namin alam ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit marami na siyang nahulaang mga kaganapan na may malaking epekto sa mundo. At sa tuwing mangyayari yon, eksaktong nagaganap ang lahat ayon sa sinabi niya. Ngunit bagaman tinulungan niya kaming makaiwas sa maraming malalaking sakuna, hindi pa namin siya direktang nakakausap, o mas tamang sabihin na hindi niya kami binigyan ng pagkakataon para rito. Nanlaki ang mga mata ni Jiming Huan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang ganito kaseryoso ang mentor. Marahil ay hindi nagsisinungaling ang mentor. Pero kung totoo iyon, nangangahulugan ba na talagang wawasakin niya ang mundo? Anong klaseng biro iyon? Nang sandaling iyon, pinutol ng mentor ang kanyang pag-isip. Siya nga pala, pupunta rito si Kang Yuleng para makita ka sa loob ng 5 minuto. Talaga? Pagkarinig doon, hindi napigilan ni Jimin Huang na tumayo. Mahinahong sumagot ang mentor, "Siyempre, lalabas muna ako sandali para makapag-usap kayo ng sarilinan. Maaari ninyong pag-usapan ang anumang gusto ninyo nang hindi inaalala ang ibang tao." Tumingin si Jiming Huan sa direksyon ng isolation door sa dilim at bumulong, "Mayong naiisip ko, matagal ko na pala siyang hindi nakikita." Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok ang isang pamilyar na babae mula sa isolation door. Nang makita siyang totoong lumitaw sa harapan niya, sobrang nagulat si Jiming Huan kaya hindi siya nakakibo sandali. Ang unang beses na makita niya si Kang Yuling ay isang umaga 3 taon na ang nakalipas. Noon, 9 na taong gulang pa lamang siya. Nang panahong iyon, narinig ni Jiming Huang mula sa mga nurse na may bagong bata na dumating sa ampunan. Sabi nila, isa siyang mixed race na batang babae na may nakakatakot na pamumutla ng balat at siya ay bingit pipirin. Dahil sa pagdating niya, pinaaral ng maaga ng mga nurse ang lahat ng mga bata ng sign language. Ilan sa mga bata ay masyadong maligalig, kaya isinisi nila ang lahat sa kanya. Sa simula pa lang, karamihan sa kanila ay hindi siya masyadong gusto. Palagi siyang nakasuot ng gusot na puting linen na bestida, may yakap na sketchbook, at may nakasingit na lapis sa loob nito. Kalaunan, tinanong siya ni Jiming Huan kung bakit palagi niya itong daladala. Sa kanya lang nalaman na dala niya ang mga ito para makapagsulat siya tuwing kailangan niyang makipag-usap. Ayaw niya kasing mag-aral pa ng sign language ang lahat para lang sa kanya. Pakiramdam niya kasi ay nagiging pabigat siya. Napakaunawain niya at ayaw na ayaw niyang nakakaabala ng ibang tao. Pero naiba si Jiming Huan. Medyo pasaway siya at hindi siya kailanman natakot na mang-abala ng iba. Gusto niyang kinakaladkad kung saan-saan ang batang babaeng ito. Dahil lang sa pakiramdam niya ay magkatulad sila, isa ring baliw sa paningin ng iba, hanggang sa isang gabi, ang dalawang bata ay magkatabing umupo sa isang bubungan na puno ng abo. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsulat ang batang babae sa kanyang notebook at nagtanong, sabi ng nurse, "Mahilig mo raw ikulong ang sarili mo noong maliit ka pa. Bakit?" Matagal na tinitigan ni Jiming Huan ang kalangitan sa gabi bago mahinang sinabi, "Huling beses kong nakita ang mga magulang ko, ikinulong nila ako sa loob ng aparador. Sinabihan nila akong maghintay roon, huwag daw gagawa ng ingay at babalik daw sila agad. Sobrang tanga ko pa noon kaya naniwala ako sa kanila. Kahit nang ipadala ako sa ampunan, pilit ko pa rin kinukulong ang sarili ko, sa pag-akalang baka kung gawin ko yon, babalikan nila ako. Pero hindi na sila bumalik kahit minsan. Nang lumaon, lumaki na ako at hindi ko na kailangan pang hanapin nila ako. Pero naiiba ka. Gusto kong manatili ka sa tabi ko. Dahil kapag kasama kita, hindi ko kailangang magpanggap at hindi ko kailangang magpasaya ng kahit sino. Kaya gusto kitang makasama habang buhay." Lumingon si Kang Yuling at tahimik na tinitigan siya ng matagal. Ito ang unang beses na nakita niya ang padalos-dalos at mayabang na batang lalaking ito, na parang hindi tinatablan ng kahit ano, na nagpakita ng ganitong kahinaan. Pagkaraan ng ilang saglit, inabot niya at marahang kinalabit si Jiming Huan. Tapos inabot niya ang notebook kung saan siya nagsulat. "Nakasulat dito, pwede ba akong umasa sa'yo?" Iyon ang unang beses na naintindihan ni Jiming Huan kung ano ang pakiramdam ng maging kailangan ng isang tao. Ngumiti siya. At sa mismong sandaling iyon, nakapagdesisyon na siya. Poprotektahan niya ang batang babae sa harap niya kahit anong mangyari. Kaya mariin siyang sumagot, "Makakaasa ka sa akin. Poprotektahan talaga kita." Tapos biglang humina ang boses niya, "Yuling, iiwan mo rin ba ako tulad ng mga magulang ko?" Agad na nagsulat si Kang Yuling sa notebook niya. Hinding-hindi talaga kita iiwan." Pagbalik sa kasalukuyan, nasasabik na hinawakan ni Jiming Huan ang kamay ng batang babae. "Kang Yuling, ikaw nga talaga. Salamat naman. Ligtas ka. Mabuti naman at ayos ka lang." Nangilid ang luha sa mga mata ni Kang Yuling habang nakatingin sa batang lalaking matagal na niyang hindi nakita, kasing saya rin niya ito. Ngunit ng sandaling iyon, na-detect ng kolar sa liig ni Jiming Huan ang mga pagbabago sa kanyang kakayahan. Sa sumunod na segundo, isang malakas na kuryente ang pinakawalan. Hindi nagtagal, bumagsak si Jiming Huan sa sahig dahil sa kuryente. Pagbagsak niya, umalinggaw ang malamig na boses mula sa broadcast. Mahigpit na ipinagbabawal ang pisikal na kontak.
Kapag nangyari ito sa pangalawang pagkakataon, mawawalan ka ng malay. Tumayo si Kang Yuling sa harap niya, hindi alam ang gagawin. Dumulas ang lapis mula sa kanyang kamay at nahulog sa sahig. Makikita ang takot sa kanyang mga mata na parang may nagawa siyang masama. Agad siyang pinayapa ni Jiming Huan. Huwag kang mag-alala. Hindi ika mamatay to. Palagi akong nagtatalon dito at ilang beses na rin akong nakuryente. Matapos mag-isip sandali, nagtanong siya, may pinagawa ba sila sayo? Tulad ng pagtatanong sa akin, bago kanila payagang makita ako. Yumuko si Kang Yuling, nagsulat, tapos inangat ang notebook. Sabi dito, inutos nilang itanong ko kung ano ang kakayahan mo. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Jiming Huan, at agad niyang naintindihan. Ang tanga nito. Kung tatanungin niya ng diretsahan, tiyak na mapaparusahan siya mamaya. Imposibleng hinayaan siya ng mentor, at ng iba pa na tanungin siya ng tahasan tungkol sa kanyang kakayahan. Kaya mabilis na nagkunwaring walang magawa si Jiming Huan at nagsinungaling. Kahit itanong mo pa sa akin yan, hindi ko alam. Ang bagay na wala ay talagang wala. Ito ang unang beses na nagsinungaling si Jiming Huan sa kanya. Dahil alam niya na kapag sinabi niya ang kanyang kakayahan, hinding-hindi na sila makakaalis sa lugar na ito. Sumulat si Kang Yuling, sige. Naiintindihan ko. Tumigil siya sandali. Tapos hinawakan niya ang lapis at dahan-dahang nagdagdag ng ilang salita sa pahina. Sa pagkakataong ito, sobrang bagal ng kanyang pagsusulat. Tiningnan ni Jiming Huan ang maliliit na itim na salita sa papel. Wala siyang sinabi. Bahagya lang siyang umiti at tahimik siyang tinitigan ng matagal. Pagkatapos nyon, kaswal na nag-usap ang dalawa na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, inanunsyo sa broadcast na tapos na ang oras ng pagbisita. Matapos ilayo si Kang Yuling, bumalik ang mentor at sinabi, kapag umayos ka, magkikita pa kayo sa susunod. Ngayong nakita mo na siya, naniniwala ka na ba sa amin? Talagang hindi namin siya sinaktan. Walang pakialam na ng asar si Jiming Huan. Wow! Ang bait nyo naman. Kinulong nyo ang isang 11 anyos na babae sa lugar na ito. At hanggat hindi nyo siya sinasaktan, ipinagmamalaki nyo na yon. Napakaluwag talaga ng mga pamantayang moral nyo. Ngumiti ang mentor. Sa totoo lang, kung hindi mo binanggit, madalas kong makalimutan na 12 anyos ka pa lang. Ang impresyon ko sa'yo ay palagi kang nagpapanggap. Sinong ordinaryong 12 anyos na bata ang nag-iisip ng ganito kalalim? Na pala, pwede ba akong magtanong? Bago pa makaalis ang mentor, biglang nagtanong si Jiming Huan, dahil alam nyo na mangwawasakin ko ang mundo, bakit hindi nyo na lang ako patayin? Kahit paisipin natin, kung talagang mayroon akong ganoong kapangyarihan, at dumating ang araw na mawalan ng kontrol ang kakayahan ko, at mawasak ang laboratoryong ito, magsisisi ba kayo? Tinitigan siya ng mentor at nagtanong, gusto mo ba ng katotohanan? Sinasabi na kapag malapit ng mamatay ang mga ability user, maaari silang maglabas ng potensyal na higit pa sa normal nilang lakas. Walang nakakaalam kung anong mangyayari kapag pinatay ka namin, kaya hindi ka namin papatayin. Susubukan lang namin kontrolin ka. Komportableng humiga si Jiming Huan pabalik sa kama. Magandang balita yan. Ngayong alam kong hindi nyo ako patabong liligpitin, mas makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Marahang tumawa ang mentor. Tama na yan para sa araw na ito. Magpahinga ka na. Pagkaiwan ng mga salitang iyon, agad na naglakad palabas ang mentor. Pagkatapos ay sunod-sunod na namatay ang malamig na ilaw sa itaas. Kinaumagahan, Yala District, Lijiang, Dragon Nation, maligayang pagbabalik. Naikarga na ang kamalayan sa unang game character, si Guwenyu. Dahil sa pagtaas ng pagkakakilanlan sa publiko, na-update na ang code name ng game character na ito. Ang iyong kasalukuyang code name ay Black Cocoon. Habang nakikinig sa malamig na anunsyo ng system, dahan-dahang tumayo ang binata na nakasuot ng hoodie at tumingin sa labas ng bintana. Hindi pa man lumilipas ang kalahating araw, nabigyan na agad nila ako ng code name. Nakakaintriga. Ngunit dahan-dahan lang, ang unang layunin ay hanapin ang eksaktong lokasyon ng laboratoryong iyon. Pagkatapos niyan, susubukan kong ilabas ang tunay kong katawan at si Kang Yuling nang hindi nakakakuha ng atensyon. At kung hindi talaga yon gagana, habang biglang sumagi sa isipan niya ang mukha ni Kang Yuling. Isang mapanganib na kislap ng karahasan ang dumaan sa kanyang mga mata, papatayin ko silang lahat. Nang sandaling iyon, narinig mula sa labas ang pagpihit ng doorknob sa kwarto. Nanlaki ang mga mata ni Jiming Huan. May nakabalik na. Isang dalagita ang pumasok, may hawak na tennis racket at mukhang galit na galit. Pero nang makita niyang natutulog pa ang kanyang kuya, pinagpawisan ng malamig si Jiming Huan. Mabuti na lang at mabilis akong nakakilos. Malamang ay wala siyang napansin. Tama. Ngunit sa sumunod na segundo, inihampas ni Suzy May ang tennis racket direkta sa kanya. Kasabay nito ay na-update ang misyon ng system. Imbestigahan kung ano ang itinatago ng iyong nakababatang kapatid na si Suzy May. Nang makita ito, hindi na nakapanatiling kalmado si Jiming Huan. Mabilis siyang umupo at sumigaw, teka lang. Anong ginagawa mo? Singhan ni Suzy May, marunong ka palang gumising. Napakatamad mo talaga. Gagising ka ng 3:00 ng hapon. Baboy ka ba? Sa kanyang mga alaala, 16 na taong gulang si Suzy May at nasa unang taon ng high school. Si Gu Wenyu ay 17 taong gulang at nasa 2nd taon at magiging senior na pagbalik ng klase. Ang kanilang panganay na kuya na si Gyuki
ay 19 na taong gulang at isang freshman sa kolehiyo. Ngunit sa kanilang tatlo, si Guwenyo, ang katawang kinokontrol ni Jiming Huan, ang pinakamukhang bata. Marahil ay dahil ito sa kanyang pungay na mga mata at ang karaniwang sakiting hitsura niya. Kung bakit Su ang apelyido ng kanyang nakababatang kapatid at hindi Gyu, ito ay dahil gumawa ng panuntunan ang mga magulang ni Suzimai. Susundin ng mga anak na lalaki ang apelyido ng ama, at susundin naman ng mga anak na babae ang sa ina. Kalimutan mo na nga, wala akong panahon sa'yo. Matapos magreklamo, tumalikod at umalis si Suzimai. Lubos na naguguluhan si Jiming Huan. Tungkol saan ba yon? Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos maghilamos, bumaba siya. Pagkababa niya, nakuha ng isang balita sa telebisyon ang kanyang atensyon. Sabi ng female anchor, ito ang Lijiang Daily News. Ganap na 10 oras 20 minuto kagabi, isang hindi kilalang ability user ang nakialam sa hostage-taking incident ng sindikatong Green Wing. Gumamit ang ability user na ito ng tila itim na mga tali upang patayin ang 5 kawatan at matagumpay na mailigtas ang 5 hostage. Walang nadamay na sibilyan sa nangyaring insidente. Ang ability user na ito ay nababalot ng maiitim na tali at nakabitin ng patiwarik sa ilalim ng isang billboard na tila isang kokoon ng insekto. Pinalibutan na ng Anomaly Operative Association ang pinangyarihan at kasalukuyang sinusuri ang mga naiwang materyal na nakolekta mula sa lugar. Susunod, ipaliliwanag ng Vice Presidente ng Lijiang Branch ng Anomaly Operative Association ang mga kaukulang detalye. Pagkatapos ay isang lalaking nakasunglases at suit ang lumabas sa screen. Matapos ang isang emergency meeting ng expert panel ng Anomaly Operative Association, at base sa mga katangian ng kapangyarihan at hitsura ng ability user na ito, opisyal na naming tinawag na Black Cocoon ang ability user. Pansamantala, itatala si Black Cocoon bilang isang brank na target na inoobserbahan. Lihim na nanuya si Jiming Huan. Brank, kaya may mga ranggo rin pala ang mga ability user. Nang marinig ito, inilihis ni Jiming Huan ang kanyang atensyon mula sa telebisyon at naisip, habang wala pa si Kuya Guki, dapat gamitin ko ang restraint band detection para makita kung anong klaseng abilidad ang mayroon si Suzimai. Baka sakaling matapos ko agad ang main mission na ito. Kaya tahimik siyang naglabas ng napakaitim na restraint band. Gumapang ang tali na parang isang maliit na uod at mabilis na dumulas sa likuran ni Suzimai. Pagkatapos ay dahan-dahan nitong hinawakan ang kanyang balikat. Sa sofa, si Suzimai, na nakatingin sa kanyang telepono, ay biglang napatingala. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya na tila isang nakakalasong ahas na nag-aabang ang biglang pumulupot sa kanyang leg. Nang makita ang ganoong katinding reaksyon mula sa kanya, nagulat din si Jiming Huan nang lumingon si Suzimai at patuloy na tinitigan siya. Kalmadong itinaas ni Jiming Huan ang kola sa kanyang kamay. Gusto mong uminom? Kinuha ni Suzimai ang kola pero lihim pa rin siyang bumubulong sa kanyang isipan. Ano yung biglaang pakiramdam ng panganib na yon kanina? Samantala, walang emosyong ininom ni Jiming Huan ang kanyang kola, saka binuksan ang mission panel. Ang main mission na imbestigahan kung ano ang itinatago ng kanyang nakababatang kapatid ay hindi pa rin natatapos. Naisip niya, ito ba ay dahil hindi ko pa personal na nakikita na gumagamit siya ng supernatural na kapangyarihan, o dahil hindi ko pa rin alam ang eksaktong pagkakakilanlan niya sa loob ng Demon Hunter system. Ang tanging alam niya lang ay ito, si Suzimai ay kabilang sa isang supernatural na lahi na kilala bilang mga Demon Hunter. Ang kanyang ranggo ay First Tier Demon Hunter. Ang mga Demon Hunter ay nahahati sa 3 tier sa kabuuan. Ang kanyang Heavenly Drive ay tinatawag na Magician's Hand, na may rarity na level 1 sa mga Heavenly Drive. Sa kasalukuyan, ang kaisa-isang demonyong nakatali sa Heavenly Drive na ito ay ang Fridge Demon. Kung pagsasamahin sa binanggit ng system kanina nang likhain niya ang game character, may 3 paunahing supernatural na lahi sa mundo. Noon, 2 pa lang sa mga ito ang nakita ni Jiming Huan, mga ability user at mga anomaly envoy. Ngayon, tila nakumpleto na ang huling bahagi ng puzzle. Ang 3 pangunahing supernatural na lahi ay mga Demon Hunter. Nang sandaling iyon, narinig ang pagbukas ng pinto mula sa labas. Sabay silang napalingon sa likod ng sofa at nakita si Kuya Guki na naglalakad papasok mula sa pintuan. May dala siyang ilang mabibigat na shopping bag. Mula sa mga hugis na bumabakat sa gusot na plastik, halos masabi nilang puno ng mga kahon ng sangkap ang mga bag. Ako ang magluluto ngayong gabi. Kayong 2 pasaway, hindi kayo pwedeng magtakbo-takbo riyan. Maghintay kayo pagkatapos maghapunan bago kayo lumabas para maglaro. Tahimik siyang inobserbahan ni Jiming Huan. Malubha siyang nasugatan kagabi. Pero ngayon ay mukhang maayos na siya. Talagang mabilis gumaling ang mga ability user. Siyempre, posible rin na talagang napakagaling lang ng medical support ng Anomaly Operative Association. Biglang nagpaalala si Suzimai, Kuya, may isa pang darating para sa hapunan mamaya. Sabi ni Papa uwi raw siya. Biglang naging tahimik ang hangin sa sala. Natigilan ang ekspresyon ni Guki, at tumayo lang siya roon ng tulala sa loob ng ilang segundo. Nang matauhan siya, pabulong na sinabi ni Guki, kung gusto niyang pumunta, hayaan niyo siya. Nang makita ito, lumapit si Suzimai kay Jingming Huang at bumulong, hindi na naman siguro mag-aaway si Kuya at si Papa ngayong gabi.
Di ba? Kahit na 2 taon na silang hindi nagkikita. Kaswal na sumagot si Jingming Huang, sinong makakapagsabi? Dahil sa mga oras na yon, naagaw na ng opisyal na website ng Anomaly Operative Association sa kanyang telepono ang buong atensyon niya. Sinadya niyang tingnan ang disenyo ng pahina, tapos pinindot ang itaas na bahagi ng website. Sa sumunod na segundo, isang United Nations Ability User Sequence Ranking Chart ang lumabas sa harap ng mga mata niya. Niranggo ng chart ang mga ability user mula mababa hanggang mataas base sa antas ng panganib nila. New 5 Sequence Harmless Class. Ang mga ability user sa antas na ito ay may mga kapangyarihang hindi nakakasama. Hindi pinipigilan ng mga opisyal ang kanilang personal na kalayaan, at maaari silang magtrabaho ng normal gaya ng mga ordinaryong tao. New 4 Sequence Candidate Class. Mas malakas kaysa sa Harmless Class, pero sa pangkalahatan ay medyo karaniwan lang. New 3 Sequence Elite Class. Mga namumukod tanging ability user. New 2 Sequence Dragon Class. Ang antas na ito ang nagsisilbing pundasyon ng Anomaly Operative Association. New 1 Sequence Disaster Class. Ito ang pamantayang kailangan para maging opisyal na miyembro ng Rainbow Wing. Tanging mga ability user na nakarating sa Disaster Class sa pagsusuri ng asosasyon ang kwalipikadong pumasok sa listahan ng kandidato ng Rainbow Wing. Ni 0 Sequence Restricted Class. Ayon sa mga talaan ng Anomaly Operative Association, isa pa lang ang Restricted Class ability user na lumitaw sa buong kasaysayan. Kumpirmadong patay na ang Restricted Class ability user na yon, at lahat ng impormasyon tungkol sa kanya ay mahigpit na itinatago at hindi isinisiwalat sa publiko. Nagkibit balikat si Jingming Huang. Iisang Restricted Class ability user pa lang ang lumilitaw sa kasaysayan, at patay na sila. Huwag mong sabihin ako ang tinutukoy nila. Kahit na sa totoo lang, ang pamumuhay ko sa laboratoryong iyon ay hindi nalalayo sa pagiging patay. Saka may isa na namang pumasok sa isip niya. Kung ako talaga ang Restricted Class ability user sa opisyal na website, ibig bang sabihin galing sa Anomaly Operative Association ang mga tao sa laboratoryong iyon? Kung totoo iyon, hindi ba parang nagdeklara na rin siya ng digmaan laban sa United Nations sa mismong araw na kinalaban niya ang mga mananaliksik sa laboratoryong iyon? Kapag nangyari iyon, siguradong darating ang 12 Disaster Class ability user ng Rainbow Wing para pigilan siya. Baka kailangan niyang umisip ng paraan para idamay ang buong pamilyang ito bilang mga lalaban para sa kanya. Kung gagamitin niya ng tama ang kanyang peking pagkakakilanlan bilang bahagi ng pamilya niya, hindi magiging mahirap na kontrolin sila. Isa pa, dahil sa pagkamatay ng nanay nila, may galit na rin sila sa Rainbow Wing. Dahil doon ay magiging mas madali ang pagbuo ng isang nagkakaisang puwersa. At kung bibilangin niya ang mga taong pwede nilang tawagin para humingi ng tulong, magiging isa itong puwersang hindi pwedeng maliitin. Habang iniisip niya ito, biglang nagtanong si Guki mula sa likod niya, "Nga pala, ikaw ba? Nasa bahay ka ba buong gabi kahapon?" Nang marinig iyon, sumingit din si Suzy May na nasa tabi niya, "Ngayong nabanggit mo, ang weird mo rin kumilos ngayong araw." Saglit na tumigil ang puso ni Jingming Huang. Anong nangyayari? Naghihinala ba silang dalawa sa akin? Sumagot siya ng walang pag-aalinlangan. Saan pa ba ako pupunta? Kumain ako ng takeout kagabi at natulog, patuloy na pagtatanong ni Guki. Tapos may narinig ka bang kakaibang tunog sa kalagitnaan ng gabi? Walang pag-iisip na sumagot si Jingming Huang, wala. May pumasok bang magnanakaw sa bahay o ano? Nakangiting umiling si Guki. Wala. Wala namang ganoon. Kalimutan mo na. Kalimutan mo nang nagtanong ako. Makakahinga na sana ng maluwag si Jingming Huang nang biglang lumapit sa tabi niya si Suzy May. Tinitigan siya nito ng maigi at sinabi, "Mas madaldal ka ngayon ah. Kadalasan halos hindi ka nagsasalita at nagkukulong ka lang sa kwarto mo. Sinong nakakaalam kung anong ginagawa mo doon?" Ganting tanong ni Jingming Huang, "Aalis na lang ba ako?" Umiling si Suzy May. Hindi iyan ang ibig kong sabihin. Sa kusina, naghihiwa ng karne si Guki sa cutting board habang sinasabing, "Magandang bagay na handa kang lumabas at makipag-usap ng mas madalas. Huwag mong tularan si Papa na binabaliwala ang sarili niyang pamilya. Isipin mo kung paano tayo trinatuhin ni Mama noon. Noon, mas masaya ang pakiramdam dito sa bahay." Nagkibit balikat si Jingming Huang at tumigil na sa pagsagot sa kanila. Hindi niya maintindihan kung paano dapat magkasundo ang totoong magkakapamilya. Sa lahat ng taon na nasa ampunan siya, itinuring na niya talaga sa puso niya bilang pamilya si Kang Yuling. Pero ang pakikitungo nilang dalawa sa isa't isa ay hindi gaanong pangpamilya kundi parang dalawang matalik na magkaibigan na umaasa sa isa't isa. Nang mga oras na yon, biglang tumunog ang doorbell sa loob ng bahay. Tumayo si Suzy May para buksan ang pinto. Pero nang makita niya ang tao sa labas, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Pagkatapos ng matagal na pagtigil, lumingon siya sa direksyon ng kusina at sumigaw, "Kuya, nakauwi na si Papa." Nang marinig ito, pinili ni Guki na manahimik at walang sinabi. Dahan-dahang lumingon si Jingming Huang. Tiningnan niya ang ama na 2 taong hindi umuwi ng bahay. Nang sandaling iyon, nagbigay ang sistema ng bagong misyon, imbestigahan kung ano ang itinatago ng iyong ama na si Gujuan. Medyo mukhang pagod si Gujuan.
Magulo ang hindi ahit niyang balbas, at walang anumang emosyon na makikita sa mga mata niyang walang pakialam. Hindi malaman kung may pighati ba rito o pang-aasar. Samantala, naghahanda na si Jiming Huan, na nakaupo sa sofa, para ulitin ang lumang trick niya. Kung isa palang malaking tao si Guzuan, sa pamamagitan lang ng paggamit ni Jiming Huan ng restraint band detection para tukuyin ang kakayahan niya, mahuhulaan niya agad ang tinatagong pagkakakilanlan nitong ama na naglaho ng 2 taon. Sa ngayon, parehong nakayuko sa pagkailang sina Suzumae at Gukie, abala ang bawat isa sa kani-kanilang ginagawa. Wala sa gawin niya ang atensyon nila. Ito na ang pagkakataon niya. Nang maisip iyon, hindi nag-atubili si Jiming Huan. Mabilis siyang kumilos. Tahimik na bumaril ang itim na band na parang ahas na may itim na tinik, papunta sa balikat ni Guzuanan. Sa kasamaang palad, hindi si Suzumae si Guzuan. Sa maikling kalahating segundong iyon, biglang naging malamig ang tingin ni Guzuan, na parang nakaramdam siya ng isang makamandag na ahas na nakamasid mula sa likuran niya. Mabilis na rumesponde ang katawan niya, inabot at hinawakan niya ang pulso ni Jiming Huang ng sobrang higpit na nag-iwan ito ng pulang marka. Palihim na napamura si Jiming Huang. Hindi ito maganda. Talagang tinalo ng karanasan ang pagkabata. Mas alisto si Guzuan kaysa kay Suzumae. Nang marinig ang ingay, lumingon si Guki at nakita ang nangyari. Agad siyang naglakad papunta sa likod ni Guzuan, hinawakan ang balikat nito, at tinanong siya. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Mabilis na nag-react si Jinmin Huan at nagmadaling magpaliwanag. Papa, gusto ko lang sanang ipagpag ang alikabok sa balikat mo. Kitang-kitang natigilan saglit si Guzuan. Nang matauhan, bigla siyang bumitaw, may bakas ng kaba sa kanyang boses. Pasensya na noong ikaw. Mukhang may gusto siyang sabihin, pero napigilan. Ngunit, magulo na ang kanyang isipan. Sa nakalipas na 2 taon, araw-araw siyang nabubuhay sa bingit ng kamatayan. Naging masyado ng sensitibo ang kanyang pagod na mga ugat. Pero dahil lang hinawakan ng anak niya ang kanyang balikat, naging napakabayolente ng reaksyon niya. Pero ano yung kakaibang pakiramdam na yon kanina? Para bang may ahas na sumulpot mula sa kailaliman ng gubat at tahimik na gumapang sa kanyang balikat. Ang nakakakilabot at berdeng mga mata nito ay nagliwanag sa dilim, na tila kayang tumagos sa bawat sulok ng kanyang puso. Tiningnan ni Jiming Huan ang prompt na tapos na ang misyon at palihim na nakahinga ng maluwag. Buti na lang, muntik na yon. Pareho lang ng dati ang pabuya sa misyon. Isang split point, isang skill point, at isang attribute point. Kasabay nito, na-update ang misyon. Bumuo ng kooperasyon sa super criminal na si Ghost Clock, at gamitin ito para palawakin ang iyong koneksyon sa mga masasamang ability user. Lumalabas na sa maikling pagsusuri kanina, nalaman ni Jiming Huan na si Guzuan ay ang sikat na super criminal sa nakalipas na 2 taon na may codename na Ghost Clock. Ang kanyang abilidad ay nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng 3 metrong clock tower at palitawin ang kanyang anino mula sa lupa. Namana ng anino ang 3 pangunahing attribute ng ability user, kaya para na rin itong clone. Ang pagkakaiba lang, hindi pwedeng lumayo ng sobra ang anino sa orihinal nitong katawan. Tuwing 30 segundo, ang kamay ng orasan sa clock tower ay random na tuturo sa anumang numero mula 1 hanggang 12, at bawat magkaibang oras ay nagbibigay ng ibang ability boost. Sa nakalipas na 2 taon, sinaktan lang niya ang mga ability user na umaabuso sa kanilang kapangyarihan at hindi kailanman umatake ng mga ordinaryong tao. Ilang beses siyang sinubukang hulihin ng Anomaly Operative Association, at lahat ng pagtatangka ay nabigo. Sa bawat pagkakataon, iniiwan niya ang parehong mensahe. Hindi pa kayo sapat. Magpadala kayo ng taga-Rainbow Wing para hanapin ako. Kaya pala ganoon na lang ang obsession ni Ghost Clock na piliting magpadala ang Anomaly Operative Association ng mga miyembro ng Rainbow Wing para tugisin siya. Kaya pala 2 buong taong lumayo sa bahay si Guzuan. Gusto niyang gamitin ang sarili niya bilang pain, palitawin ang miyembro ng Rainbow Wing na pumatay sa kanyang asawa, at punitin ang taong iyon gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang kabalintunaan pa nito, kabaligtaran mismo ang landas na pinili ni Guki. Para mahanap ang miyembro ng Rainbow Wing na aksidenteng nakapatay sa kanilang ina, pinili ni Guki na sumali sa Anomaly Operative Association, maging isang malakas na Anomaly Operative, at makakuha ng rekomendasyon papasok ng Rainbow Wing, para malaya niyang mahanap ang kanyang kaaway. Mag-ama sila, ngunit para sa iisang layunin, pumili sila ng ganap na magkasalungat na landas. At sa malupit na pagkakataon ng tadhana, nauwi sila sa pagiging magkalaban. Suot ang mga maskara, para silang mga halimaw na nakakulong sa isang arena, at sa pilitang pinagpapatay ang isa't isa. Saglit na natahimik si Guki, saka tumitig kay Guzuan at mahinang sinabi, huwag mong iwi sa bahay na ito ang mga bulok mong ugali. Mag-isa kang nawala ng 2 taon, at ngayong bumalik ka, ganyan ka umarte. Paano ka namin pagkakatiwalaan? Akala ko nagbago ka na, pero ganoong-ganoon ka pa rin. Simula nang mamatay si Mama, hindi ka nagbago kahit konti. Ang laman lang ng isip mo ay yung taong pumanaw na, at ni minsan hindi mo inisip kung gaano kasakit ang pinagdaanan ng mga anak mong buhay pa. Inisip mo ba na nasasaktan din kami sa pagkawala ni Mama? Para gumaan ang pakiramdam mo, lahat kami itinago ang sarili naming emosyon, pero kahit kailan hindi mo yun nakita.
Itinuring mo kaming parang hangin. Alam mo ba kung ilang beses umiyak si Mai nang umalis ka nang walang paalam? Alam mo ba kung ilang beses niyang sinabi sa akin na gusto niyang bumalik si Papa? Sa puntong ito, napatawa na lang si Gyukie dahil sa sobrang galit. Noon pa man, sana hindi na lang ako nagsinungaling sa kanya na babalik ka. Ang katulad mo ay dapat na lang gumugol ng buong buhay na nakayakap sa kabaong ng patay. Tutal, wala namang halaga sa'yo ang pamilya mong buhay pa. Ang mga patay lang ang mahalaga sa'yo. Matapos ang mahabang katahimikan, biglang nagsalita si Guzuan. Paano ka naman? Nakalimutan mo na ba ang sarili mong ina? Nanigas si Gyukie sa kinatatayuan niya. Sa sumunod na segundo, umumbok ang mga ugat sa kanyang sentido, at halos umungol siya, manahimik ka. Ano bang alam mo sa dami ng ginawa ko? Hindi na matagalan ni Suzimai ang nakakasakal na hangin sa loob ng bahay. Sa wakas ay tumalikod siya at dumiretso palabas ng pinto. Bago pa man magpatuloy ang pag-aaway ng dalawa, sumigaw na agad si Jiming Huan, tama na. Naglayas na ang bunso nating kapatid. Pagkasabi niyon, ginamit na palusot ni Jiming Huan ang paghahanap sa kanya at umalis na rin. Paglabas niya, nakahanap siya ng isang lugar na walang tao, na saktong-sakto para sa susunod na hakbang ng plano niya. Ilang sandali pa, natapos niyang i-edit ang text niya, nilagay ang phone number at ipinadala. Kasabay nito, nakatanggap ng anonymous message si Gyukie. Ano, naniniwala ka na ba sa mga sinabi ko ngayon? Nagsimula ka na bang makaramdam kahit katiting na pagdududa sa tatay mo? Nag-alinlangan sandali si Gyukie. Kahit may sagot na siya sa kanyang puso, nagpadala pa rin siya ng mensahe pabalik para makasiguro. Sino ka? Nang makita yon, pinalitan ni Jiming Huan ang pangalan ng anonymous sender sa Black Cocoon. Ganoon pala. Kung gagamitin ko ang pangalang ito para kausapin ka, mas maaalala mo dapat ako. Nang makita ni Gyukie ang pangalang iyon, natahimik siya sandali bago nagtanong, hindi ka ba nag-aalala na ipatrace ko kung saan nanggaling ang mensaheng ito? Palihim na nanuya si Jiming Huan. Kailangan pa ba? Babalik lang din naman yan sa sarili mong bahay kapag pinatrace mo. Gayunpaman, naramdaman din ni Gyukie na may punto si Black Cocoon. Nitong mga nakaraan, talagang naramdaman niyang may tinatago ang ama niya. Kaya agad na nag-alok si Jiming Huan ng mas malalim na kooperasyon at sinabing kapag dumating ang tamang panahon, kusa niyang sasabihin sa kanya ang sagot. Nang makita yon, nagtanong ng isa pang huling tanong si Gyukie. Ikaw ba ang tatay ko? Muntik nang maibuga ng tuluyan ni Jiming Huan ang kakainom lang niyang tubig. Inisip niya, tinuturing kitang mabuting kuya, tapos tinuturing mo akong tatay mo. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumagot din siya sa wakas, pwede rin siguro. Nagpatuloy sa pagtatanong si Gyukie, kung gayon ano ang kailangan mo sa akin. Saglit na tinitigan ni Jiming Huan ang mensahe. Saka siya nagpadala ng kanyang sagot. Sikreto muna. Gusto ko lang maintindihan mo ang isang bagay. Kung gusto ko talagang maging kaaway mo, ginawa ko na dapat. Sa sandaling ibunyag ko ang pagkatao mo, ang mga nakababata mong kapatid ang magiging pinakamalaki mong kahinaan. Sumagot si Gyukie, totoo naman yon. Hindi pa rin ako nagtitiwala sa'yo, pero dahil sa pareho nating interes, pansamantala akong makikipagtulungan sa'yo. Sa sandaling matanggap niya ang sagot na yon, nagpadala ang sistema ng prompt na tapos na ang misyon. Nakuha na ang mga pabuya sa misyon. Isang split point, isang skill point, at isang attribute point. Na-update ang misyon. Tapusin ang iyong unang kooperasyon sa anomaly operative na si Blue Fox at palalimin ang tiwala niya sa'yo. Paalala lang, nakakolekta ka na ng 3 split point. Buksan ang opsyong gumawa ng game character para pumasok sa character construction phase at magawa ang iyong pangalawang game character sa totoong mundo. Tuwang-tuwang sumigaw si Jiming Huan, tagumpay. Ngunit pagkatapos niyang sumigaw, lumitaw si Suzimai sa tabi niya at nagtanong, anong nagtagumpay? Sobrang nagulat si Jiming Huan kaya dali-dali niyang pinatay ang kanyang telepono. At wala lang. Nga pala, inutusan ako ni na Papa at Kuya na hanapin ka. Bumalik na tayo. Sa panig ni Suzimai, mahina siyang nagsalita, malaki na ang ipinagbago mo. Hindi ko pa nakitang nag-alala ka ng ganito sa ibang tao noon. Kalimutan mo na. Bumalik ka na. Ayoko pang umuwi. Pupunta ako sa bahay ng kaibigan ko mamaya. Susunduin niya ako maya-maya. Nang marinig ito, kaswa na nanukso si Jiming Huan, bunso, hindi kaya siya ang girlfriend mo. Hindi makapagsalita si Suzimai. Lumayas ka nga. Normal na normal ang oryentasyon ko. Kahit na, may mga babaeng nagtapat na rin sa akin noon. Sa huli, may halong pagyayabang pa sa tono niya. Tatanungin sana ni Jiming Huan, sino siya? Nang may biglang kamay na umabot mula sa likuran niya, inakbayan siya, at nakangiting nagpaliwanag, teacher niya ako. Nagulat si Jiming Huan at mabilis na lumayo. Nakangiting kumaway ang babae. Oops, pasensya na. Tinakot ba kita? Habang nakaupo sa swing sa tabi, ipinakilala ni Suzimai ang dalawa sa isa't isa. Siya ang teacher ko at siya naman ang kuya ko. Hindi na kailangang maging formal sa kanya. Tinaasan ang kilay ni Jiming Huan at inisip, isang teacher sa larangan ng mga demon hunter. Inilahad ng babaeng nakasombrero ng beret ang kamay niya kay Jiming Huan at magalang na nagpakilala. Hello, ako nga pala si Kekirui. Kaibigan ako ni Suzimai. Madalas kitang naririnig sa kanya. Nakipagkamay si Jiming Huan at nagpakilala rin. Ako si Guwenyu.
Habang nagsasalita, lihim niyang inactivate ang restraint band detection. Agad na lumitaw ang impormasyon ni Kikirui sa isipan niya. Siyempre, tulad ni Suzimai, isa rin siyang Demon Hunter. Ang ranggo niya ay second tier Demon Hunter, at ang kanyang Heavenly Drive ay tinatawag na Retro Monocle, na may rank rarity sa mga Heavenly Drive. Sa kasalukuyan, ang mga demonyong nakatali sa Heavenly Drive na ito ay ang Train Demon at ang Movie Demon. Kahit hindi pa rin eksaktong alam ni Jiming Huan kung ano ang Heavenly Drive, base sa datos pa lang, ang taong ito ay tiyak na mid to upper tier combatant sa mga Demon Hunter. Kaya pala teacher ang tawag sa kanya ni Suzimai. Sayang lang, hindi pa rin siya kasing lakas ng dalawang disaster class na halimaw sa pamilya niya. At sa sandaling mahawakan ni Jiming Huan ang kamay ni Kikirui, bahagya niyang naramdaman na tila ba nabasa ang kanyang pagkatao. Nang makita ito, nagpa siya si Jiming Huan na huwag nang magtagal. Tumingin siya at kumaway. Kung ganun, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang kapatid ko. Kailangan ko nang umuwi at maligo. Maglalaro kami ng isang kaibigan ko ngayong gabi. Agad na kumunot ang noo ni Suzimai. Anong ibig mong sabihin? Ipinagkakatiwala mo ako sa kanya. Ngunit makalipas lang ang ilang hakbang, biglang inisip ni Jiming Huan, bakit hindi pa rin tapos ang misyon na imbestigahan ang pagkatao ng kapatid ko? Ang mga misyon ni na Papa at Kuya ay nakumpleto sa sandaling na-detect ko sila. Dahil ba agad kong nalaman na si Gyuki ay si Blue Fox at si Guzuan ay si Ghost Clock, pero hindi ko pa rin alam ang eksaktong pagkatao ng kapatid ko sa sistema ng Demon Hunter. Mukhang kailangan kong humanap ng oras para sundan siya mamaya. Samantala, pinagmamasdan ng maigi ni Kikirui ang papalayong bulto ni Jiming Huan. Napansin ni Suzimai ang kakaibang ekspresyon niya at nagtanong, anong problema, Commander? Kaswal na sumagot si Kikirui, parang medyo kakaiba ang kuya mo. Natigilan sandali si Suzimai. Anong ibig mong sabihin? Tumahimik ng kalahating segundo si Kikirui at inisip, malalaman ko rin kung susubukan ko siya. Sa sumunod na segundo, isang demonyo na may kamera sa ulo ang biglang tumalon mula sa likuran niya. Ngunit ng aksyon na sana siya, mabilis siyang pinigilan ni Suzimai. Sige na, Commander. Anong kakaiba sa kanya? Huwag mong sabihin na gustuhan mo ang kuya ko. Gulat na lumingon si Kikirui at napaisip. Base sa reaksyon ni Zimai, parang hindi niya alam na isang ability user ang kuya niya. Maaari kayang palihim niya itong pinoprotektahan ng matagal na. Mukhang ayaw din niyang malaman ni Zimai ang pagkatao niya. Kung ganoon, hindi na ako dapat makialam. Marahil ay sinubukan niya ako kanina dahil nag-aalala siyang baka nasa panganib ang kapatid niya. Sa kabilang banda, pagka-uwi ni Jiming Huan, idinagdag niya ang kanyang attribute points sa lakas at bilis. Pagkatapos ay lumipat siya sa panel ng character skill tree. Ang tatlong sanga ng skill na kumakalat tulad ng mga sanga ng puno ay malinaw na lumitaw sa kanyang paningin. Sa kasalukuyan, ang tanging alam na paraan para makakuha ng split points ay ang pagkumpleto sa mga pangunahing misyon. Sa sandaling makagawa siya ng pangalawang game character, hindi na siya mag-aalala na hindi siya makakuha ng split points kung sakaling mamatay ang unang character. Sa ganitong paraan, kahit na mawala ang unang character niya, magagamit niya ang pangalawang character para magpatuloy at gumawa ng higit pang mga character. Habang iniisip ito ni Jiming Huan, pinindot niya at hinawakan ang skill slot para sa restraint band truth. Kung ganoon, makalipas ang ilang araw, pwede na siyang makipagtuos sa direktor. Kung nakuha ng mentor at ng iba pa si Jiming Huan mula sa ampunan nang hindi niya namamalayan, tiyak na may malaking papel ang mga tao sa ampunan. Tandang direktor, maaari ka nang magsimulang manalangin sa iyong Diyos ngayon. Ipagdasal mo na pagdating ng araw na yon, mabigyan mo ako ng sagot na makakapagpakumbinsi sa akin. Nang sandaling iyon, nagbigay muli ng prompt ang sistema sa kanya. Mayroon ka pang natitirang isang skill point. Gusto mo bang ipagpatuloy ang pag-develop ng skill tree? Sa likod ng branch na kakatutok lang niya, isa na namang bagong skill ang na-unlock, ang Restraint Band Camouflage. Ang skill na ito ay nagbibigay kakayahan sa Restraint Band na maging invisible. Pagkatapos ibalot ang sarili niya ng Restraint Band, pwede rin siyang maging invisible. Gayunpaman, kung may makasalamuha siyang tao na mas mataas ang pangkalahatang attributes kaysa sa kanya, malaki ang posibilidad na maramdaman nila siya kapag lumapit siya. Tiningnan ni Jiming Huan ang skill description at naisip, hindi masama. Perpekto ito para sa pagbuntot sa mga tao, pero sobra na ba ang na-invest ko sa branch na ito? Nagsisimula ng maging tabingi. Gayunpaman, sa ngayon, ito na lang ang tanging paraan para mag-develop. Hindi pa masyadong kapaki-pakinabang ang combat branch. Kung makatagpo ako ng malakas, hindi ko sila matatalo. Kung makatagpo ako ng mahina, madudurog ko pa rin sila kahit paano. Matapos itong pag-isipan sandali, pinili pa rin niyang matutunan ito. Isang skill point ang nagamit. Matagumpay mong natutunan ang skill sa ilalim ng Stealth Branch, ang Restraint Band Camouflage. Ang susunod na skill sa ilalim ng Stealth Branch ay maaari na ngayong matutunan. Restraint Band Trap. Maglagay ng patibong na gawa sa mga restraint band sa isang itinalagang lugar. Kapag nakatapak ang isang kalaban sa trap zone, agad na igagapos at babalutin ang kanilang mga binti ng mga restraint band. Mamanahin ng restraint band trap na inilabas ng skill na ito ang mga epekto ng restraint band senses, restraint band detection, at iba pang kaugnay na skills.
Matapos basahin ang paglalarawan, halatang natukso si Jiming Huan. Sa kasamaang palad, nagamit na niya ang lahat ng kanyang mga skill point. Dahil wala na siyang magagawa sa ngayon, binuksan niya ang Character Development System panel. Ang eksklusibong development system ng karakter na ito ay ang Social Superstar System. Ang pangunahing tuntunin ng Social Superstar System ay ito. Tuwing bubuo siya ng kooperasyon sa ibang mga supernatural na nilalang, makakakuha siya ng mga pabuya sa pamamagitan ng eksklusibong development system. Sa kasalukuyan, ang tanging supernatural na nilalang na nakabuo siya ng kooperasyon ay ang anomaly operative na si Blue Fox. Nang makita ito, pakiramdam ni Jiming Huan ay tama lang ang tiyempo. Sa kabilang banda, malamang nahahanapin na siya ng mentor. Sana naman ay makakuha siya ng ilang mapapakinabangang impormasyon mula sa mentor sa pagkakataong ito. Habang iniisip ito, binuksan niyang muli ang system panel, nag-scroll dito ng 2 beses, at sa wakas ay nahanap ang full split mode option. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ito. Agad na sumunod ang system prompt. Na-activate na ang full split mode. Pagkatapos ng 1 oras na loading period, makokontrol ng iyong kamalayan ang katawan ng isang game character ng 24 na oras sa isang araw nang hindi na kailangang pumasok sa dream state. Kasalukuyang bilang ng mga nakaload na pananaw ng game character, 1. Lihim na natuwa si Jiming Huan. Sa ganitong paraan, makokontrol niya ng sabay ang kanyang pangunahing katawan at ang game character. Kailangan lang niyang maghintay ng 1 oras para makita kung paano ito gumagana. Sa pag-isip nito, ipinikit niya muli ang kanyang mga mata. Muling umalingaw ang pamilyar na anunsyo. Restricted Ability User Number 1002, Jiming Huan. Paparating ang pagbisita ng mentor. Mangyaring maghanda para sa interogasyon sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, lumapit ang mentor, umupo sa kanyang harapan, at sinabing, plano naming ipakilala ka sa iba pang mga bata. Natigilan si Jiming Huan. Iba pang mga bata. Humigop ng tsaa ang mentor at nagpaliwanag, ang iba pang mga bata na ikinulong dito. Dapat kayong maging matalik na magkaibigan. Nagtaas ng kilay si Jiming Huan. Bakit? Ano na namang binabalak ninyo? Hindi ba kayo nag-aalala na baka magkampihan kami at magplano ng pagtakas o kung ano paman? Ngumiti ang mentor. Hindi iyan ang bagay na masyadong pinag-aalala namin. Naiintindihan naming mabuti ang sitwasyon ng bawat bata rito. Huminto siya ng sandali tapos idinagdag maliban sa iyo. Prangkang sumagot si Jiming Huan. Kahit ako ay hindi ko maintindihan ang aking sarili ng ganoon kabuti, lalo na kayo. Siya nga pala, hindi ba't nangako kakahapon na ikukwento mo sa akin ang tungkol sa 2 pang supernatural na lahi? Dahan-dahang hinipan ng mentor ang kanyang tsaa at sinabing, tama. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako naparito ngayon, para ipakilala sa iyo ang 2 puwersang iyon. Nagsimula nang maghinala ang aming mga tao na baka hindi ka isang ability user, kundi isang anomaly envoy o isang demon hunter. Nang marinig ito, isang system panel ang biglang lumitaw sa harapan ni Jiming Huan. Na-unlock ang Key Intelligence System. Habang dumarami ang natututunan mong impormasyon tungkol sa worldview ng mga supernatural na lahi, mas tumataas ang tsansang makabuo ng mga game character na may mas malakas na initial na stats at mas malaking potensyal. Kasalukuyang worldview development progress. Ability User Branch, 40%. Demon Hunter Branch, 5%. Anomaly Envoy Branch, 1%. Paunawa, tataas ang development progress base sa kahalagahan ng nakuhang impormasyon. Mahinahong inilibot ni Jiming Huan ang kanyang paningin sa panel at nag-isip, mukhang tama ako na huwag gumawa agad ng bagong karakter. Kung hindi, masyadong marami sana akong pinalampas. Pagkatapos kong pigaan ng lahat ng posibleng impormasyon ang mentor, saka ako bubuo ng susunod na game character, baka makakuha pa talaga ako ng 1 o 2 pambihirang character files. Pagkatapos noon, maingat niyang pinagmasdan ang reaksyon ng mentor. Tila walang napansin na kakaiba ang mentor at nagtanong, alin ang gusto mong marinig muna? Ngunit nang magsasalita na sana si Jiming Huan, isang biglaang nakatutusok na sakit ang humagupit sa kanyang ulo. Anong nangyayari? Pakiramdam niya ay may pinukpok na pako sa kanyang bungo, sa pilitang bumubutas dito at nagpapanginig maging sa kanyang utak. Sa pagkakataong iyon, muling tumunog sa kanyang tainga ang mababa at paos na system prompt. Nakapasok ka na ngayon sa full split mode. Sabay mong tataglayin ang mga pananaw ng iyong pangunahing katawan at ng lahat ng game character. Kung hindi ka makakapag-adjust sa full split mode, maaari kang pumasok sa game character system panel at i-off ang opsyon. Nang mawala ang sakit ng ulo, sinulyapan ni Jiming Huan ang kolar sa kanyang leeg at tahimik na nakahinya ng maluwag. Hindi nag-react ang bagay na ito. Mukhang hindi nito na-detect na ginagamit ko ang aking abilidad. Tulad ng inaasahan, hindi matutuklasan ng kolar ang aking abilidad. Nang makitang mukhang hindi siya komportable, nagulat na nagtanong ang mentor, anong problema? Kaswa na nagpaliwanag si Jiming Huan, baka dahil nakakulong ako rito at walang ginagawa kundi matulog. Masyado na akong maraming tulog kaya nahihilo ako ng kaunti. Sabihin mo muna sa akin ang tungkol sa mga anomaly envoy. Mas mukha silang kawili-wili. Hinigpitan ng mentor ang hawak niya sa teacup at dahan-dahang sinabi,
Noong unang panahon, may isang balyena sa mundong ito, at sa loob ng tiyan ng balyena ay may isang nakatagong kaluluwa. Agad siyang pinutol ni Jiming Huan. Pwede bang baguhin mo ang tono mo? Magsalita ka ng normal. Ano ba ako? 3 taong gulang na sanggol na naghihintay ng kwentong pambata. Ngumiti ang mentor ng walang anumang pagkaabala. Kung hindi mo gusto, gagamit ako ng ibang estilo. Inayos niyang muli ang kanyang mga salita, saka sinabing, ang mga anomaly envoy ay hindi karaniwang lumilitaw sa mga ordinaryong lungsod o pamilihan. Ang kanilang pinagtataguan ay nasa loob ng tiyan ng isang balyenang nagngangalang Shikanao. Sa loob ng tiyan ng balyenang iyon ay may malawak na mundo, at karaniwang tinatawag namin ang mundong iyon sa loob ng balyena bilang Wallace Miniature Realm. Kung huhusgahan lamang sa panlabas na laki ng balyena, hindi mo kailanman mahuhulaan kung gaano kalawak ang mundo sa loob nito. Sa loob ng Wallace Miniature Realm, may mga dambuhalang istruktura, mga lungsod sa karagatan, at mga maharlikang palasyo. Ang maharlikang pamilya ng mga anomaly envoy ay naninirahan sa loob ng mga palasyong iyon. Muling sumingit si Jiming Huan. Wala akong pakialam kung nakatiraman sila sa tiyan ng balyena o sa tiyan ng pating. Pwede bang dumiretso ka na muna sa punto? Ano ba talaga ang mga anomaly envoy, at anong mga espesyal na abilidad meron sila? Nagtaas ng kamay ang mentor at inayos ang kanyang salamin. Bawat anomaly envoy ay gumigising sa isang partikular na edad at nakakakuha ng sarili nilang anomaly codex. Nakatutulong ang anomaly codex para mahanap nila ang mga malalapit na anomaly secret realm. Sa loob ng mga lihim na dimensyong iyon ay ang mga piraso ng anomalya. Kung kaya nilang talunin ang isang anomalya gamit ang sarili nilang lakas, makukuha nila ang kaukulang piraso nito. Pagkatapos, gamit ang codex, maaari nilang paganahin ang kapangyarihan ng anomalya na natitira sa pirasong iyon. Ito ba ang paraan ng pakikipaglaban ng mga sugo ng anomalya? Kaswal na tanong ni Jiming Huan. At ano naman ba talaga ang nagagawa ng mga piraso ng anomalya na pinupulot nila na parang basura? Paliwanag ng mentor, ang mga piraso ng anomalya ay karaniwang itinatago sa loob ng codex ng isang sugo ng anomalya. Batay sa kanilang lakas, karaniwang nahahati sila sa 4 na antas, mythic, generational, popular, at common na mga anomalya. Ang pinakamalakas sa kanila ay ang mga mythic na anomalya. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang mga mythic na anomalya ay may malapit na ugnayan sa mga mito mula sa buong mundo. Sa buong kasaysayan, napakakaunting mga mythic na piraso ng anomalya ang lumitaw. Ayon sa mga tala, kabilang sa mga kilalang mythic na piraso sina Zeus, ang hari ng mga Diyos, Yamata no Orochi, Ra, ang Diyos ng araw, at Hades, ang Diyos ng underworld. Tanong ni Jiming Huan, paano naman ang antas na nasa ibaba nito? Mga generational na anomalya. Sagot ng mentor, malamang na narinig mo na ang karamihan sa mga generational na anomalya. Sina Santa Claus, ang Titanic, at ang Night Parade ng 100 demonyo ay nabibilang lahat sa generational na antas. Sa kasalukuyan, ang pinakamalalakas sa mga sugo ng anomalya ay nagtataglay ng mga generational na piraso ng anomalya. Bawat isa sa kanila ay may kapangyarihang gisingin ang kasaysayan. Hindi kalabisang sabihin na kung ang isang sugo ng anomalya ay mayroong mythic na piraso, nakuha na rin niya ang isang bahagi ng sinaunang mitolohikal na kapangyarihan. Ang pagwasak sa isang buong bansa ay magiging issue na lang ng panahon. Matapos itong marinig, hindi na iwasang magtanong ni Jiming Huang. Sa paraan ng paglalarawan mo, hindi ba't mas mapanganib pa sa akin ang mga sugo ng anomalya? Mahinahong sumagot ang mentor. Una sa lahat, sa buong kasaysayan, napakakaunting sugo ng anomalya ang nakatalo sa isang mythic na anomalya. Pangalawa, ang kapangyarihang magwasak ng bansa, at ang kapangyarihang magwasak ng buong mundo ay talagang magkaiba. Umirap si Jiming Huan. Kaya isa lang pala akong naglalakad na sumpa. Sumimangot ang mentor. Sana maintindihan mo na nandito kami para tulungan ka. Nang marinig ito, nagpa siya si Jiming Huan na subukin siya. Sino ba talaga itong kami na palagi mong sinasabi? Kahit ngayon, hindi ko pa rin alam kung saan kayo galing. Sagot ng mentor, kailangang manatiling lihim iyan sa ngayon. Patuloy na nag-usisa si Jiming Huan. Hindi ka mula sa Anomaly Operative Association. Mahinahong sinabi ng mentor, ang trabaho namin ay mas mapanganib at mas dakila kaysa sa trabaho ng Anomaly Operative Association. At hindi rin kami kabilang sa mga sugo ng anomalya o sa mga demon hunter. Nang makita ito, hindi sumagot si Jiming Huang. Yumuko na lamang siya at nag-isip. Tulad ng inaasahan, ang pilitin ang mentor na direktang sabihin ang pagkakakilanlan nila ay imposibleng mangyari. Muling dahan-dahang nagsalita ang mentor at iniba ang usapan. Sapat na ang usapan tungkol sa mga sugo ng anomalya sa ngayon. Susunod, pag-usapan natin ang mga demon hunter. Pero nang ipagpapatuloy na niya sana, isang malamig at matigas na anunsyo ang biglang nagmula sa broadcast system. Ang Disaster Class Ability User na si Udushi Bararuri, bilang isa 005 siyam, ay humihiling ng isang pagpupulong sa mentor. Tumaas ang kilay ni Jiming Huan, at palihim na isinaulo ang pangalang Otto Shibararuri. Disaster Class Ability User. Bakit ba lahat ng tao sa walang hiyang lugar na ito ay parang tunay na halimaw? Puno ng mga baliw ang lugar na ito. Mukhang wala akong makukuhang impormasyon tungkol sa mga demon hunter mula sa mentor ngayong araw.
Nang marinig ang anunsyo, tumingala ang mentor kay Jaiming Huang. May kailangan lang akong asikasuhin, kaya dito muna tayo titigil ngayon. Kung interesado ka, ikukwento ko na lang sa'yo sa susunod. Tumango si Jaiming Huang. Sa sandaling iyon, isang panel ang lumitaw sa harap niya. Nakakuha ka ng serye ng mahalagang impormasyon na may kinalaman sa mundo ng mga sugo ng anomalya. Kasalukuyang development progress para sa sangay ng sugo ng anomalya, 30%. Dahil sa tumaas na development progress, ang tsansa na makabuo ng may matataas na potensyal na sugo ng anomalya sa paggawa ng karakter ay tataas din. Sumulyap si Jaiming Huang sa teksto sa panel at nag-isip, direkta itong umangat sa 30%. Mukhang hindi naman pala walang kwenta ang impormasyong ibinigay ng mentor sa akin. Dahil dito, halos kumpleto na ang mga paghahanda. Bukod sa mga Demon Hunter, mayroon na siyang tiyak na antas ng pag-unawa sa dalawa pang supernatural na lahi. Ang tsansang makabuo ng isang karakter na may mataas na potensyal ay dapat na mas maganda na ngayon. Sa pag-isip nito, humiga si Jaiming Huang sa kama, ipinikit ang kanyang mga mata, at binuksan ang Character Creation Interface. Nais mo bang gumamit ng 3 split points para lumikha ng isang bagong game character sa totoong mundo? Pinili ni Jaiming Huang na kumpirmahin ito ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na segundo, isa pang mensahe mula sa sistema ang lumitaw. Susunod, isasagawa ang isang die selection. Mangyaring pumili ng isang random na numero mula 1 hanggang 6. Kahit na wala siyang ideya para saan ang hakbang na ito, sinunod niya ang mensahe ng sistema at direktang pinili ang 6. Agad pagkatapos, isang dice ang pumaitaas sa kawalan. Matapos umikot ng ilang beses sa ere, matatag itong bumagsak sa panig na nagpapakita ng 6. Binabati kita. Nanalo ka sa hula sa dice na ito. Bilang pabuya, sa sesyon ng paggawa ng karakter na ito, makakatanggap ka ng isa pang opsyon ng character file kumpara sa karaniwan. Ngayon, mangyaring pumili ng isa sa sumusunod na 3 identity file. Ito ang magiging ikalawa mong game character, at unang lalabas sa isang entablado na tinatawag na totoong mundo. Ang unang karakter ay isang 17 taong gulang na babae mula sa Sakura Nation. Isa siyang geisha sa Kabukicho ng Tokyo. Noong 12 taong gulang siya, nakabangga ng kanyang ama ang underworld at pinaslang ito. Isang gabi, nagising ang kanyang abilidad na base sa tinik at nagpasya siyang maghiganti sa mga gangster. Agad na tinanggihan ni Jaiming Huang ang karakter na ito. Kahit matatanggap niya ang paglalaro bilang isang babaeng karakter. Ang isiping baka makakita siya ng mga kakaibang alaala na nakahiga siyang katabi ng mga lalaki kapag pumasok na ang mga alaala ng karakter ay sapat na para maramdaman niyang tuluyang magugulo ang kanyang pananaw sa mundo at oryentasyong sexual. Inilipat niya ang kanyang tingin sa ikalawang karakter. Ito naman ay isang Italianong sugo ng anomalya. Nakakabilib talaga ang hitsura pero nakakaawa ang baba ng base stats nito. Kaya naramdaman ni Jai Huang na hindi rin maganda ito. Kaya maingat na iniwas ni Jaiming Huang ang kanyang tingin. At habang kumakapit sa kanyang huling pag-asa, tumingin sa ikatlong character file sa dilim. Pero ang lumitaw sa harap niya ay ilang mga nakakasilaw na warning pop-up. Babala, inaktiba na ang full split mode. Kung lilikha ka ng pangalawang game character, ang iyong kamalayan ay sabay nagagala sa pagitan ng 3 katawan, at ang pakiramdam na nahahati ay lalong titindi. Mangyaring isiping mabuti kung papatayin mo ang full split mode bago gumawa ng karakter. Inisip ni Jaiming Huang na wala siyang dapat ikatakot. Hinahati lang nito ang atensyon niya sa 3 direksyon. Kung hindi niya kaya ang ganitong kaliit na bagay, paano pa niya mapapalaya ang pangunahin niyang katawan, lalo na ang paghihiganti? Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang mga detalye ng ikatlong character file. Umaasa lang siya na ang huling file ay hindi na naman isa pang gumagamit ng abilidad, at sanay hindi naman purong basura ang starting stats nito. Nakumpirma, isang pambihirang karakter ang lumitaw mula sa mga ginawang karakter. Kategorya, Demon Hunter. Nakataas ang kilay ni Jaiming Huang. Talagang nagulat siya sa swerte niya ngayong araw. Isang rare character. At mula pa sa kategorya ng Demon Hunter. Ang kategoryang pinakawala akong alam sa ngayon. Akalain mong sinuwerte ako ng ganito habang bumubulong sa sarili. Tiningnan niya ang ikatlong file na nakalutang sa dilim. Rare character, Xiao Pingziu. Demon Hunter, isa sa 3 pangunahing supernatural races. Kaya niyang lumaban gamit ang isang Heavenly Drive na nagmula sa mga Soul Crystal. Ang Heavenly Drive niya ay pinangalan ng Chess, na may rank rarity sa mga Heavenly Drive. Sa ngayon, nakabuo na ng kontrata ang Heavenly Drive na ito sa isang demon, ang Shadow Demon. Pinili ni Jaiming Huang ang rare character na ito nang walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na segundo, isang pahina ng nanilaw na papel ang lumitaw sa harap niya. Kontrata ba ito sa isang demon? Nang hawakan ng daliri niya ang papel, tumunog ulit ang system prompt. Pinili mo ang character file number 3, Xiao Pingziu. Siya ang magiging ikalawang game character mo at lilitaw sa totoong mundo. May 2 growth route ang game character na ito. Route 1, Wild Hunt. Route 2, Righteous Demon Hunter. Pagtingin pa lang sa pangalan ng Route 2 ay nawalan na si Jaiming Huang ng ganang piliin ito. Kaya naman pinili niya agad ang Route 1 na lumikha ng isang kakaibang character development system. Maghintay sandali. Ang iyong ikalawang game character,
si Xiao Pingzhu, ay binubuo na sa totoong mundo at ginagawang makatotohanan ang kanyang pag-iral. Nang imulat ulit ni Jiming Huan ang mga mata niya, nasa Tokyo Sakura Nation na siya. Sumunod ang system prompt, niloload ang mga alaala ng game character number 2. Habang bumabaha sa isip niya ang napakaraming alaala, muling naranasan ni Jiming Huan ang pamilyar na proseso na tulad sa unang karakter. Matapos mawala ang sakit sa ulo niya, nalaman niyang si Xiao Pingzhu ay isang demon hunter na 2 taon nang retirado. 2 taon na ang nakalilipas, pinatay ng walang dahilan ng teammate niyang si Traffic Light ang lahat ng miyembro ng grupo nila maliban sa kanya. Pagkatapos noon, umalis na si Xiao Pingzhu sa trabaho. Pero hindi nagtagal, brutal na pinatay ang pamilya niya ng demon hunter na si Jack the Ripper. Mula sa sandaling iyon, paghihiganti na lang ang naging layunin ni Xiao Pingzhu sa buhay. Isang buong taon na nag-imbestiga si Xiao Pingzhu, at nalaman niya na kabilang si Jack the Ripper sa organisasyong White Raven Brigade. Ang White Raven Brigade ay isang grupong bandido na may 12 miyembro na binubuo ng mga ability user, anomaly envoy, at demon hunter. Naglilibot sila sa mundo at nanggugulo, pumapatay, nagnanakaw, at gumagawa ng lahat ng kasamaan na may isip. Para makasali sa brigade at malaman ang tunay na pagkatao ng kalaban niya, kinontak ni Xiao Pingzhu ang leader nila sa dark web at nagtakda ng pagkikita. Bahagyang ngumiti si Jiming Huan. Mukhang isa na naman itong karakter na nabiyayaan ng mabigat na paghihiganti. Ayon sa mga alaala ni Xiao Pingzhu, ang kasalukuyang kapangyarihan niya ay mula sa 4 na chess piece. Ito ay ang King, Queen, Pawn, at Rook. Tuwing gagamit siya ng chess piece, kaya niyang tawagin ang katumbas na unit sa totoong mundo, at susundin ng mga unit na ito ang mga utos niya. Ang Heavenly Drive ang nakatadhanang sandata ng bawat Demon Hunter. Nahahati ang mga Demon Hunter sa 3 tier. Sa tuwing tataas ang tier nila, maaari silang bumuo ng kontrata sa isang demon. Kapag nabuo na ang kontrata, sasanib ang demon sa Heavenly Drive nila at magiging bahagi ng sandata. Para naman sa trabaho ng mga Demon Hunter, katulad nga ng pangalan nito, iyon ay ang magpalayas ng mga demon. Nang mag-awaken ang Heavenly Drive ni Xiao Pingzhu, ang inilabas nitong ability wave ay umabot sa double la rank. Kahit sa buong mundo, napakabihira noon. Ang skill system ni Black Cocoon ay nakatuon sa pagtukoy at pagsuporta. Kahit paano tingnan ni Jiming Huan, hindi bagay ang katawang iyon bilang pangunahing puwersa sa labanan. Kung ginawa para sa labanan ang system ng ikalawang karakter, natural na pupunan nito ang pinakamalaking kakulangan niya ngayon. Dahil dyan, binuksan ni Jiming Huan ang skill tree system ni Xiao Pingzhu at tiningnan ang mga detalye. Branch 1, Recruit Soldiers. Pagkatapos gumamit ng isang skill point para pag-aralan ito, makakakuha siya ng 2 pound piece. Branch 2, Chess Piece Evolution. Matututunan lang ang skill na ito kapag gumastos na ng 3 skill point sa ibang branch. Branch 3, Demon Hunter. Kailangan ng isang skill point para matutunan ito. Pagtingin sa skill panel ni Xiao Pingzhu, hindi mapigilang bumulong ni Jiming Huan, napakarami namang branch. Ito ang epekto ng Chess Piece Evolution. Mag-evolve ang lahat ng chess piece niya. I-upgrade ng evolution na ito ang mga piyesa mula sa Black Iron tier patungong Bronze tier, para mapalakas ang mga base attribute nila. Para sa Demon Hunter, ang epekto nito ay, matapos makapatay ng isang demon ang mga chess piece niya, may tsansang makakuha siya ng isang kakaibang chess piece na konektado sa demon na iyon. Isang beses lang pwedeng lumabas ang chess piece na ito, at kapag nasira, hindi na ito mabubuhay ulit gaya ng mga ordinaryong chess piece. Dahil nasanay sa lahat ng klase ng heavy noong bata pa siya, naintindihan agad ni Jiming Huan ang role ng character na ito. Isa pala itong summoner build. Saka biglang nakatanggap ng anonymous na text message ang telepono niya. Dahil na-load na niya ang mga alaala ng karakter ni Xiao Pingzhu, natural na naintindihan ni Jiming Huan ang mensahe. Underground bar sa eskinita ng Mochom, Tokyo. Hihintayin ka namin sa 2 private room. Walang duda, galing sa White Raven Brigade ang mensaheng ito. Ngayong araw nakatakdang makipagkita sa unang pagkakataon si Xiao Pingzhu sa kanila. Napataas ng kilay si Jiming Huan, binuksan ang mapa sa phone niya, at sinundan ang mga direksyon papunta doon. Bumaba siya sa hagdan at pumasok sa underground bar. Hindi niya alam kung bakit, kahit umaga pa lang, puno na ng mga taong nag-inuman at nagkukwentuhan ang lugar na parang gabi na. Siyempre, posible rin na nag-inuman na ang mga taong ito mula kagabi hanggang umaga. Kung ganoon, nakakabilib talaga ang stamina nila. Naglakad siya sa gitna ng maraming tao at nakarating sa harap ng 2 private room. Habang itinataas ang kamay para buksan ang pinto, naisip ni Jiming Huan, huwag kang mamatay agad. Kahit maging maayos ang lahat, kailangan kong panatilihing buhay ang katawang ito hanggang sa magawa ko ang 3 kong game character. Dahil kung hindi, malilimitahan na naman ang lahat ng plano ko. Pero bago pa niya ito mabuksan, narinig ang isang click at may nagpihit ng hawakan mula sa loob, binubuksan ang pinto para sa kanya. Ang nagbukas ng pinto ay isang babaeng nakasuot ng pulang kimono. Mayroon siyang makinis at hanggang balikat na itim na buhok, walang emosyon sa mukha at maputlang balat. Walang buhay ang malalaki niyang mata at kapag tinitigan ng matagal, nakakapangilabot ito. Tahimik siyang tiningnan ng babae.
Makalipas ang ilang sandali, sinabi nito, tuloy po kayo.